Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Na ni Celine ang bagay na ito. Itinaas niya ang malajade niyang kamay at itinulak ang Eldest Dragon gamit ang kanyang palad. Bang! Dito na biglang nanigas ang katawan ni Celine, hindi na siya nakagalaw pa sa mga sandaling ito. Masayang nagsalita si Second Dragon sa kanyang likuran. Hoy ganda! Hindi mo inasahan yun no? Dinidistract ka lang niya. Hindi na masama. Mayroong hindi mapapantayang pagkakaintindihan ang mga miyembro ng 4 Dragons at 4 Phoenix. Gumawa si Elder Dragon ng pagkatake sa harapan na kumuha sa atensyon ni Celine, habang umaatak naman sa likuran si Second Dragon para atakihin ito sa likuran. Oh! Mahina namang napabuntong hininga rito si Celine. Kahit na hindi siya natakot sa harap ng panganib, wala pa rin siyang magagawa sa mga sandaling ito. Masyadong mautak ang 4 Dragons at 4 Phoenixes na kanilang nakaharap. Ito na yun. Pasimpleng nagreklamo rito si Daryl. Nag-aalala siya sa mga mangyayari sa kanila nang mahuli sila ng 4 na pares ng mga kakaibang lalaki at babae. Ikaw. Galit na napapadyak si Queenie sa mga sandaling ito. Hindi niyo matatalo ang aking master sa isang laban, kaya kaagad niyo siyang inatake ng patago. Mga wala kayong awa. Hindi naman nagalit sa insultong ito si Eldest Dragon, nakangiti nitong tiningnan si Queenie, at sinabing, well, hindi naman ganoon karami ang panlilinlang na nagagamit sa isang digmaan. Malakas nga ang iyong master, pero nagawa pa rin namin siyang pigilan tama. Mahinang suminghal si Queenie, habang hindi pinapansin ang mga sinabi nito. Ibinaba ni na Second Dragon at Third Dragon ang net. At nang mababa ang lambat sa lupa, agad na sinilyuhan ni Second Dragon ang mga akupoint ni Queenie. Ano? At nang siselyuhan na sana ni Second Dragon ang mga akupoint ni Daryl, nasurpresa ito nang makita niyang nakaselyo na ang internal energy ni Daryl. Naselyuhan na ang internal energy ng batang ito. Ha? Agad namang lumapit sa kanila si Eldest Dragon, Third Dragon at Fourth Dragon. Tumingin si Eldest Dragon kay Daryl at Shanbing. Hoy, kaano-ano mo ba ang dalawang mga nagagandahang babae na ito? Naselyuhan na ang kanyang internal energy, kaya malaki ang tiyansa, na bilanggo siya ng dalawang mga babaeng ito. Kamot ni Daryl sa kanyang ulo. Ako nga pala si Daryl, siya si Queenie at ako naman ang kanyang hipag. Ang isa pang babae na katabi niya ay si Celine. Nakangiting tumingin si Eldest Phoenix kay Daryl. Naglakad siya palapit dito habang kumikending na tinutuso ito ng, napakaganda ng pangalan mo, Daryl. Napakagwapo mo rin. Gusto mo bang makipaglaro sa akin? Natigilan dito si Daryl. Marami na siyang mga nakitang babae, pero wala pang kahit na sino sa mga ito ang naging kasing open-minded ni Eldest Phoenix. Ito ang unang beses nilang magkita, kaya hindi pa nila nakikilala ang isa't isa. Pero ang unang tanong na kanyang binanggit ay kung interesado ba siya na makipagrelasyon dito. Masyado itong wild. Agad na napanganga si Daryl sa mga susunod na nangyari. Nakangiting naglakad palapit sa kanila si Eldest Dragon, hinawakan nito ang baiwang ni Eldest Phoenix at sinabing, Dear, sino sa amin ang mas gwapo? Si Daryl o ako? Tumawa naman dito si Second Dragon. Nang itanong ito ni Eldest Dragon, lumapit sa kanila si Second Dragon, at niyakap din ang baiwang ni Eldest Phoenix. Ngumiti ito at sinabing, Eldest Phoenix, mukhang hindi naman pumapantay sa kagwapuhan ko si Daryl. Bahagya namang ngumiti si Eldest Phoenix sa ginawa ni na Eldest Dragon at Second Dragon. Hindi siya nagpakita ng kahit kaunting paglaban o pagkainis sa mga ito na parabang sanay na siya rito. Buwisit! Nagblangko rito ang isipan ni Daryl, naguluhan siya sa mga nangyayari. Kaninong asawa ba si Eldest Phoenix? Bakit pareho siyang yayakap sa baiwang ni na Eldest Dragon at Second Dragon? Grabe! Masyado talagang magulo ang relasyon sa pagitan ng 4 Dragons at 4 Phoenixes. Oo nga pala. Tumingin si Second Dragon kay Daryl at nagtatakang nagtanong ng, Daryl, bakit nga ba sinilyuhan ng hipag mo ang internal energy mo? Napatingin dito sina Eldest Dragon, Eldest Phoenix, at ang iba pang miyembro ng kanilang grupo, agad silang nagtaka sa bagay na ito. Well, napakamot na lang sa kanyang ulo si Daryl at mapait na ngumiti.
Sinilyuhan ng hipag kong si Queenie ang aking internal energy dahil nagkaroon ako ng problema sa kanyang pinsan, hiwalay na kasi kami ngayon. Hinuli niya ako dahil sa pakikipagrelasyon ko sa ibang babae. Oh, kaya pala. Tumango rito ang 4 dragons at 4 phoenix. Dito na hinawakan ni eldest dragon ang dulo ng ilong ni Daryl at sinabi kay Queenie na, "Iha, hindi tama na hinuli mo ang iyong hipag nang dahil lang sa pakikipagrelasyon niya sa ibang babae. Natural lang ang pagmamahalan sa pagitan ng mga lalaki at babae. Tingnan mo kaming 8 ay may intimate na relasyon sa isa't isa." Buwisit. Naguluhan dito ng husto ang isipan ni Daryl. Masyadong naging liberal ang isip ng 4 dragons at 4 phoenixes na ito. Ngumiti si Daryl at tumatangong Shanbi na. Masyado kayong open-minded. Maraming salamat sa pagintindi nyo sa akin. Sa totoo lang, hinahangaan ko kayo. Kaya kung okay lang sana, pwede ko ba kayong maging mga kaibigan? Naproseso na ni Daryl ang ideyang ito sa kanyang isipan. Hindi niya gustong makipagkaibigan sa mga ito, isa lang itong pansamantalang solusyon para sa kanila. Masyadong malakas ang 4 dragons at 4 phoenixes. At kung mananatiling nakaselyo ang internal energy ni Daryl, hinding-hindi niya magagawang labanan ang mga ito. Kaya kinakailangan niyang gumawa ng estratehiya para kontrolin ang sitwasyon. Dito niya lang magagawang iligtas sina Selene at Queenie. Kuya, ikaw. Nabahala rito ng husto si Queenie. Paano mo nagawang makipagkaibigan sa kanila? Masasamang tao ang 4 dragons at 4 phoenixes. Ano ang problema niya? Paano niya magagawang makipagkaibigan ng ganoon-ganoon lang sa mga ito? Gusto pa sanang magsalita ni Queenie pero agad siyang pinigilan ni Selene. Huwag kang mag-alala, Queenie. Mahinang sinabi ni Selene habang pinapanatili ang seryoso niyang mukha. Mayroong rason ang hipag mo kung bakit niya yon ginawa. Tumingin naman si Selene kay Daryl na para bang alam na nito ang ginagawa ni Daryl. Matalinong babae si Sen kaya agad niyang nalaman kung bakit ito ginagaw ni Daryl. Alam niya rin na ayaw makipagkaibigan ni Daryl sa 4 dragons at 4 phoenixes, isa lang itong diversion. Pumapabor na tiningnan ni Selene si Daryl. Mukhang magagawa ng isang ito na makapag-adapt sa kahit na anong sitwasyon ng mabilis. Tawa at tumango si eldest dragon dahil naramdaman niyang sincere si Daryl nang sabihin niya yon. Masyado kang direkta at madaling kausap, Daryl. Mukhang mabilis tayong magkakasundo. Nakabukas ang aming pintuan para makipagkaibigan sa iyo. Oo, tama nga yon. Magkakapatid tayong lahat. Magiging magkaibigan na tayong Shan mula ngayon, dito na sumunod ang malakas nilang tawanan. Walang sinusunod na kahit anong rule ang 4 dragon at 4 phoenix. Masaya na silang makita na totoo ang mga sinabi at intensyon ni Daryl na makipagkaibigan sa kanila. Lalo na si eldest phoenix na humahanga sa magandang katangian at liberated na pag-iisip ni Daryl. Dito na naglakad si eldest phoenix palapit kay Daryl, kinuha nito ang braso ni Daryl at nangaakit ng ngumiti habang sinasabi na, "Sumama ka sa amin, ngayong magkaibigan na tayo. Huwag kang mag-alala dahil babantayan kita sa hinaharap." Dahang-dahang dumikit ang malambot at maselang katawan ni eldest phoenix kay Daryl habang nagsasalita. Nagmukha siyang mas kaakit-akit sa mga sandaling ito. Hindi naman nagselos ang katabi nilang si eldest dragon. Nakangiti niyang pinanood ang mga ito. Gulp! Napalunok na lang sa kanyang sarili si Daryl nang maramdaman niya ang nararamdaman para sa kanya ni eldest phoenix. Buwisit, napaka-open-minded ng mga taong ito, lalo ni eldest phoenix na nagawang kumilos ng ganito sa harap ng lahat. Sino nga bang pangkaraniwang lalaki ang makakatanggi sa kanyang ginagawa? Napipilitang ngumiti si Daryl habang bumubulong sa kanyang sarili ng, "Maraming salamat, ate." Tumatawang lumapit sa kanya ang nakangiting si second dragon. Dito na niya sinabi kay Daryl na, "Daryl, binigyan ka na ng pabor ni eldest phoenix." Mas maraming tao ang nag-isip sa kahulugan ng kanyang mga sinabi nang banggitin niya ang mga bagay na ito. Masunurin namang ngumiti sa kanila ang hindi nagsasalitang si Daryl. Dito na siya pasimpleng tumingin kina Selene at Queenie. Napansin ni Daryl na hindi maalis ang mga mata ng 4 na lalaki kina Selene at Queenie. Siguradong gagawa ang mga ito ng masama sa dalawa mamayang gabi. Hindi niya hahayaang mangyari ang bagay na yon. Kinakailangan niyang humanap ng paraan para mapakawalan sina Selene at Queenie bago pa sila pagsamantalahan ng 4 na lalaking iyon.
Habang naglalakbay, parang mga batang naglaro at nagbiruan ang 4 dragons at 4 phoenix. Nagkunwari namang kaibigan nila si Daryl habang nananatiling malapit sa mga ito. Sa mga sandaling iyon, humanap si Daryl ng pagkakataon para patagong patakasin sina Selene at Queenie. Pero nahirapan dito si Daryl dahil palaging nasa kanyang tabi si Eldest Phoenix, wala na siyang magagawa kundi ipagpatuloy ang kanyang plano. Mabilis na sumapit ang gabi nang hindi niya namamalayan. Guys! Nakita ni Daryl ang isang maliit na bayan sa kanilang harapan, kaya nakangiti siyang nagsuhestyon ng magpahinga na muna tayo sa bayan na yon ngayong gabi. Naisip niya na magkakaroon siya ng pagkakataong patakasin ang dalawa sa sandaling maghiwa-hiwalay ang 4 dragons at 4 phoenixes. Pero, iniling ni Eldest Dragon ang kanyang ulo, mukhang hindi siya interesado sa bagay na ito. Masyadong boring ang pagtulog sa isang inn. Kung tama ang memorya ko, mayroong isang sirang templo paglagpas natin sa bayang yan. Magsindi na lang tayo ng apoy at uminom habang nagkukwentuhan. Sa ganitong paraan lang natin magagawang magsaya. Nakangiti namang sumangayon si Second Dragon sa sinabi ni Eldest Dragon. Oo nga, ang kalangitan ang ating magiging kumot habang ang sahig naman ang ating magiging kama. Mas magiging interesante ang ating buhay sa pagkakataong ito dahil sa nagagandahang mga babae na ating kasama. Buwisit! Sanay na sanay talaga ang mga hayop na ito rito. Hindi na nakapagsalita pa rito si Daryl, hindi na rin niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Bumili si Second Dragon ng ilang wine at mga snack sa isang tavern nang makarating sila sa maliit na bayang iyon. At pagkatapos ay nagpatuloy sila sa paglalakbay palabas sa bayang iyon. Pagkatapos maglakad ng ilang milya, nakarating na rin sila sa isang maliit at abandonadong templo sa gilid ng isang napakagandang burol. Mayroong ilang mga kwarto ang templong ito. Agad nila itong nilinis para magawang tulugan ngayong gabi. Nang makapasok sila sa maliit na templo, agad na sinimulan ng 4 dragons at 4 phoenixes na magsali ng masarap na wine at snack habang sinisindihan ang isang bonfire hinid kalayuan sa kanila. Halika na, kapatid! Kumaway si Eldest Dragon kay Daryl at nakangiting sinabi na, masarap na wine at nagagandahang mga babae, wala nang hihigit pa sa ganitong klase ng masayang buhay. Magpakalasing tayo ngayong gabi. Habang sinasabi ang bagay na yon, itinaas ni Eldest Dragon ang kanyang kamay at inakbayan si Eldest Phoenix. Pero mabilis na lumayo si Eldest Phoenix at nakangiting umupo sa tabi ni Daryl. Gusto ko siyang makasama ngayong gabi. Pwede ka namang mamili kina Second Phoenix, Third Phoenix at Fourth Phoenix ngayong gabi. Tumatawa namang sumagot si Eldest Dragon ng, sige, sige na. Dito na hinila ni Eldest Dragon si Second Phoenix sa kaliwa niyang braso, at si Fourth Phoenix sa kanan niyang kamay. Tumawa at nakipagharutan sina Second Phoenix at Fourth Phoenix kay Eldest Dragon. Mukhang sanay na ito rito. Namula rito sina Selene at Queenie. Nalaman ni Selene at Queenie ang tungkol sa kakaibang relasyon ng 4 dragons at 4 phoenix kaninang umaga. Pero pagsapit ng gabi, mas naging bulgar ang mga ito na gumalit kina Selene at Queenie. Kasabay nito ang pakikipaglaro ng parang mga bata nina Second Dragon, Third Dragon at Fourth Dragon kay Third Phoenix. Humiyaw at humigop ang mga ito ng wine habang nag-uusap. Hindi siyempre mawawala rito ang madudumi nitong biro. Uminom at nakipagbiruan din si Daryl sa mga ito. Wala na siyang magagawa kundi makisama sa 8 para magtiwala ang mga ito sa kanya. Pagkatapos uminom ng kaunting wine at kumain ng binili nilang snack. Maraming nainom si Daryl noong gabing iyon. Dito na namula ang kanyang lasing niyang mukha. Daryl. Ngumiti si Eldest Phoenix at sumandal sa kanya, dito na siya bumulong ng mahinhin kay Daryl. Lumalalim na ang gabi, hayaan mong samahan kita na magpahinga. Ipinulupot ni Eldest Phoenix ang kanyang mga kamay sa liig ni Daryl habang nagsasalita, tiningnan ng nanunukso nitong mga mata si Daryl. Hindi na mai-imagine ng kahit na sino ang sirang-sira nitong prinsipyo sa buhay. Pinanatili naman ni Daryl ang passive niyang itsura habang bumubulong sa kanyang sarili. Ikinaway niya ang kanyang kamay at nagsabi ng, sige, magpahinga ka na. Dito na lang muna ako. Gising pa sina Selene at Queenie sa isang tabi. Kaya paano magagawang magpahinga ni Daryl nang hindi alam kung ano ang mangyayari sa mga ito? Hindi naman nagalit dito si Eldest Phoenix, kahit na inisnob siya ni Daryl. Tiningnan niya lang ito at nakangiting siya bina.
Anong problema? Hindi ba ako maganda? Siguradong tatawa ka hanggang sa panaginip sa sobrang saya matapos kitang piliin bilang aking lalaki. Naging confident si Eldest Phoenix sa angkin niyang itsura at hubog ng kanyang katawan. Tumawa siya kay Daryl. Talaga? Ngumiti si Daryl at iniling ang kanyang ulo. Pasensya ka na pero hindi ako interesado sa'yo. Pwede bang maging magkaibigan lang tayo? Kung magkakaroon man ako ng babae, gusto ko itong maging kamukha niya. Dito na itinaas ni Daryl ang kanyang daliri at tumuro sa hindi kalayuang si Celine. Ginawa niya yon dahil ayaw na niyang matalipa kay Eldest Phoenix. Tama rin siya sa kanyang sinabi, kasing ganda ng isang diyosa si Celine. Wala rin kahit na sino ang makakatiis sa napakahaba nitong pasensya. Namula rito si Eldest Phoenix, hindi na siya nakapagsalita habang napapahiyang tinitingnan si Daryl. Pero tama nga si Daryl. Maganda si Eldest Phoenix pero walang-wala pa rin siya kung ikukumpara kay Celine. Kuya, ikaw nababahalang ipinadyak ni Queenie ang kanyang paa habang naloloko ni Daryl ang kanyang master. Lasing ka na kaya huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano. Pwede ba? Napansin din ni Queenie na nagkukunwari si Daryl na makipagkaibigan sa 4 Dragons at 4 Phoenix. Pero hindi niya mapigilan ang kanyang sarili nang lokohin na ni Daryl si Celine. Sa bagay, si Celine pa rin ang kanyang master. Bahagyang ngumiti si Daryl habang sumsenyas kay Queenie na hindi nito kailangan pang mabagabag. Kasabay nito ang bahagyang pamumula ng mukha ni Celine. Hindi makapagsalitang tiningnan ni Celine si Daryl. Alam niyang ginawa ito ni Daryl para lumayo sa kanya si Eldest Phoenix. Pero naiintindihan pa rin niya ang mga nangyayari sa kanyang paligid habang nababagabag sa malakas na pagsasabi ni Daryl ng mga bagay na yon sa harapan ng lahat. Dito na nag-react si Eldest Phoenix at nagbuntong hininga, sige, hindi kita mapipilit kung ayaw mo. Dito na niya binigyan si Daryl ng nadidismayang mukha bago umupo sa isang tabi. Kahit na walang sinusunod na anumang batas ang 4 Dragons at 4 Phoenixes, hindi pa rin nila ipinipilit ang kanilang mga sarili sa kanilang mga kaibigan. Tumawa ang ibang miyembro ng grupo sa bigong si Eldest Phoenix nang makita nila ang nangyari. Eldest Phoenix, palagi mo kasing nakikita ang sarili mo bilang isang charming na tao, pero mukhang hindi mo inasahan ang pangyayaring ito. Nakakatawa dahil mayroon na ring tumanggi sa iyo. Masyadong gwapo si Daryl. Masyado ring maganda ang hipag niyang si Queenie, kaya hindi na ako magtataka kung bakit ayaw niya sa'yo. Sumama ka na lang sa akin ngayong gabi. Hindi naman pinansin ni Eldest Phoenix ang pangaasar ng mga ito. Nagpapasalamat niyang hinawakan ang wine glass at sinalinan ang kanyang sarili ng ilang beses. At pagkatapos ay kumuha si Eldest Dragon ng ilang mga dice at ibinato ang mga ito sa mangkok na nasa kanilang harapan. Tumuro siya kina Second Dragon at iba pa bago nasasabik na mag-anunsyo, well, aking mga kinakapatid, napakasaya talaga ng pakikipag-inuman ng ganito. Ngayon ay makinig na kayo sa nakagawian natin sa grupo. Ang sinumang mananalo ay magkakaroon ng pagkakataong pumili kung sino sa dalawang mga magagandang babae na ating nahuli ang kanilang makakasama. Nang sabihin niya iyon, tumitig ng husto ang kanyang paningin kay Celine, habang isang malademonyong ngiti ang nagpapakita sa kanyang mukha. Wow! Nasabik ng husto rito sina Second Dragon, Third Dragon at Fourth Dragon. Hindi mapakaling kinaskas ng mga ito ang magkabila nilang mga kamay. Dali na. Ito ang pinakahihintay kong sandali sa lahat. Siguradong sa akin mapupunta si Celine ngayong gabi. Umupo naman sina Eldest Phoenix at ang tatlo pang mga babae habang masayang pinapanood ang mga ito. Buwisit! Ano ang nangyayari? Naguluhan dito si Daryl. Magaling ang 4 Dragons sa larong iyon. Direkta nilang ginamit ang pamamaraang ito para piliin ang taong may karapatang makasama sina Celine at Queenie. Hindi alam ni Daryl na hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa ng 4 ang bagay na ito. Dahil sa bawat sandaling makakahuli sila ng isang magandang babae, gagamit ang 4 ng pamamaraang ito para piliin kung sino ang makakasama ng babae na kanilang nahuli. Ikaw. Namula naman si Queenie, at agad na nanermon sa mga ito, mga walang hiya kayo. Papatayin ko ang sinumang humawak sa amin ni Master. Galit na ipinadyak ni Queenie ang kanyang mga paa. Nakakadiri talaga ang 4 Dragons at 4 Phoenixes na ito. Ano ba kami sa tingin nila?
Paano nila nagawang pagpilian kami ng aking master gamit ang mga dice na yan? Nagalit ng kaunti rito si Celine, pero hindi pa rin niya ipinakita ang kanyang emosyon. Hinanap niya ang mga mata ni Daryl para malaman kung ano talaga ang mangyayari. Nakuha na ba niya ang loob ng 4 dragons at 4 phoenixes? Makakahanap naman siya ng paraan para iligtas kami ni Queenie, hindi ba? Oh, ganda! Parang parasit na tiningnan ng second dragon si Queenie. Huwag kang mag-alala dahil ikaw ang pipiliin ko sa sandaling manalo ako rito. Ikaw. Hindi naging komportable si Queenie sa ginagawang pagtingin sa kanya ni Second Dragon, na mula ang kanyang mukha sa sobrang galit na umabot sa punto na kung saan hindi na siya makapagsalita pa ng kahit na ano rito. Nang mapansin na hindi pumapabor sa kanya ang mga pangyayari, mabilis na tumayo si Daryl at nagsabi ng, "Hoy, mga kapatid, hindi ito tama." Agad namang napatingin si Eldest Dragon at ang ibang mga miyembro ng grupo kay Daryl. Dito nang umiti si Eldest Dragon na nagsabing, "Ano ang problema, kapatid? Ayaw mo bang sumali sa laro? Siya ang master ng iyong hipag. Bakit naman hindi?" Nakangiting sagot ni Daryl. "Master lang ng hipag ko si Celine, hindi ko siya master." Naging direkta at walang awa si Daryl nang sabihin niya iyon. Nagpalitan ng tingin ang 4 dragons bago sumabog sa tawanan, at tumango bilang pagsangayon kay Daryl. "Sabi ko na nga bang totoo at mapapagkatiwalaan ang bago nating kapatid na si Daryl. Kung ganoon, dahil gusto mo ring sumali, sabay-sabay nating i-shake ang dice. Makakasama ng sinumang mananalo, ngayong gabi sina Celine at Queenie." Nasabik ng husto si Daryl nang pasalihin siya ng mga ito sa laro. Dito na nagpakita ang isang confident na ngiti sa kanyang mukha. Tumawa siya rito. "Hinding-hindi ka mananalo sa sandaling makipaglaro ka ng dice sa akin. Kuya." Dito na nababahalang ipinadyak ni Queenie ang kanyang mga paa. "Paano mo nagawa ang bagay na ito? Ginagawa niyang laro ang lahat. Nagawa niyang sumali sa kanilang laro noong maisip niya na ang aking master ay isang uri ng babae na kanyang type. Ano bang problema mo? Kuya, nagawa mo na bang magbago nitong nakalipas na 10 taon?" Nanatili namang kalmado sa kabilang banda si Celine. Marami na siyang nakasama at naranasang mga bagay sa mundo ng mga cultivator. Alam niya na gustong makipaglaro ni Daryl para manalo at mailigtas silang dalawa ni Queenie. Pero sa huli, ang paglalaro ng dice ay nakabase sa purong swerte. Mananalo kaya siya? Hindi pinansin ni Daryl ang mga sigaw ni Queenie at nakangiting tumingin sa 4 dragons habang sinasabi na, "First time ko palang maglalaro nito. Pwede niyo ba akong hayaan na i-roll ang dice sa pagkakataong ito?" Dito na ibinigay ni Eldest Dragon ang dice kay Daryl nang walang pag-aalinlangan. Siyempre naman. Veterano na ang mga ito dahil maraming taon na nila itong nilalaro. Hindi nila naiisip na mananalo rito ang baguhang si Daryl. Kinuha ni Daryl ang dice, sinek ito sa loob ng isang mangkok at nakataob na hinampas sa lamesa. Isang napakataas na ngiti ang nagpakita sa kanyang mukha habang nagtatanong sa 4 dragons ng malaki o maliit. Maliit. Siguradong isinagot ni Eldest Dragon. Dito na sumunod na sumagod si Second, Third at Fourth Dragon ng maliit syempre. Bahagyang ngumiti si Daryl habang inaangat ang mangkok. "Ako naman sa malaki kung ganoon." Huh. Nang iangat niya ang mangkok, nagpakita ang dice ng 6 na mga 6. Malaki ito. Oh. Natigilan dito ang 4 dragons. Inisip nila na masyadong sinuwerte ngayon si Daryl. Agad namang gumawa ang 4 na mga phoenix ng matitinis nilang mga tawa. Agad na biniro ng mga ito ang 4 dragons. Mukhang si Daryl ang makakasama ng 2 mga babaeng ito ngayong gabi. Mukhang napahiya rito si Eldest Dragon, dito na niya sinabi kay Daryl na, "Natalo ako sa iyo." At pagkatapos ay pumunta na siya sa tabi. "Ako naman ngayon." Dito na humakbang si Second Dragon para ipagpatuloy ang pakikipaglaro ng dice kay Daryl, at natalo rin ito sa kanya. Dito na nagpatuloy ang laro kina Third Dragon at Fourth Dragon. Sa loob ng 2 minuto, natalo ni Daryl ang 4 dragons, walang kahit na sino sa mga ito ang nanalo. Malakas na namawis ang 4 dragons, namangha silang lahat sa kanilang nakita. Paano siya naging ganito kaswerte? Paano niya nagawang manalo sa ating lahat? Masyado itong kakaiba. Humahanga namang tumingin ang 4 phoenixes kay Daryl, wala na silang naramdaman kundi pagkagusto sa kanya.
Masyadong gwapo at swerte si Daryl. Masyado siyang attractive. Ang hindi alam ng 4 Dragons at 4 Phoenix na ginagamit ni Daryl ang kanyang shadow skill para ipakita ng dice ang numero na gusto niyang makita sa bawat sandaling i-roll niya ito. At nagawa niyang gamitin ang shadow skill na ito ng patago. Hindi na natalo si Daryl nang gawin niya iyon. Kuya, napatitig ng husto si Queenie kay Daryl. Kailan pa siya natuto magsugal? Napakaswerte niya rito. Maging si Celine ay napatingin kay Daryl at nagulat sa mga nangyari. Siya lang ang nag-iisang nakapansin noong gamitin ni Daryl ng patago ang shadow skill. Napansin niya na ginamit niya ito para patagong baguhin ang mga numero sa dice, at nagawa niya itong mapansin nang dahil sa lakas niyang nasa level na ng Heaven Ascension. Hindi niya inaasahang may alam sa mga ganitong klase ng bagay si Daryl. Alam nito ang tungkol sa mga formation at pagsusugal. Guys! Tumayo si Daryl at nakangiting tumingin si 4 Dragons habang sinasabi na, natalo ko kayong lahat. Kaya sa akin na ang dalawang babae na ito tama. Napakaswerte mo, inaamin na namin ang aming pagkatalo. Mapait nang umiti si Eldest Dragon. Sumuko na rin ang tatlong mga dragon nang matalo sila ni Daryl. Tumawa si Daryl at naglakad papunta kay Celine. Mukhang mag-enjoy ako kasama ang mga babaeng ito ngayong gabi. Niyakap ni Daryl si Celine nang lapitan niya ito. Namula ang mukha ni Celine pero hindi na siya nagsalita ng kahit na ano. Kuya, ikaw. Hindi rito mapakali si Queenie. Bitawan mo ang aking master. Huwag kang maging bastos sa aking master, kuya. Master ko siya. Hindi alam ni Queenie kung ano ang nangyari, nag-aalala ito kung ano ang pinaplanong gawin ni Daryl kay Celine. Makulit ka talagang bata ka. Mapait nang umiti si Daryl habang kumikindat kay Queenie. Sinubukan niyang sabihin dito na huwag magalit. Pagkatapos nito ay tumingin si Daryl sa 4 Dragons. Mga kapatid, ngayong akin na ang dalawang mga babaeng ito, hindi nyo na rin pwedeng hawakan maging ang hipag ko. Tumingin ang 4 Dragons sa isa't isa at tumango. Huwag kang magalala dahil hindi kami makikipagkumpetensya sa iyo, kapatid. Natalo mo kami. Kahit na walang sinusunod na batas ang apat, mayroon pa rin silang mga prinsipyo sa buhay. Magaling? Tango ni Daryl habang binubuhay si Celine papasok sa isang kwarto sa likuran. Huminga ng malalim si Daryl pagkatapos pumasok sa kwarto at nilock ang pintuan papasok dito. Busit! Nagawa ko ring makuha ang loob ng mga taong iyon. Daryl! Namula rito ang mukha ni Celine, mahina itong napakagat sa kanyang labi, habang sinasabi na, hindi mo naman ako bibigyan, hindi ba? Siya ang matalino at iginagalang na pianist, kaya hindi siya maaaring hawakan ng ganyan ng isang lalaki. Hindi naman siya binitawan ni Daryl. Nakangiti siya nitong tiningnan at sinabing, akin ka ngayong gabi. Napakagaan sa loob na hawak-hawak na kita ngayon sa aking mga braso. Kaya paano kita magagawang bitawan? Nagbibirong siyanbi ni Daryl. Sinadya ni Daryl na tuksuhin si Celine. Hindi sila masyadong nagkaroon ng contact, pero alam ni Daryl na isang matalinong babae si Celine, hindi niya gustong makipagbiruan dito. Gusto siyang tuksuhin ni Daryl dahil nagpumilit itong dalhin siya sa Heaven Union Sect. Hindi na siya nakapagsalita sa pagpupumilit nito kanina. Pero hindi galit si Celine. Tumingin ito kay Daryl at mahinang nagsalita. O kaay, ibaba mo ako. Naroon pa rin si Queenie nag-aantay na sagipin mo siya. FCK. So, alam niyang umaarte lang ako. Nagulat si Daryl, tumitig ito kay Celine. Alam mong sinadya ko yon. Napaka mapagmasid ng babaeng ito. Paano niya nalaman, napaka-profesional ng pag-arte ko. Nagbuntong hininga si Celine at mabagal itong nagsalita. Sinabi sa akin ni Queenie na isa kang mabuting tao. Naniwala ako sa kanya nang sinabi niyang hindi ka isang walang kabuluhan at nagpapadalos-dalos na tao. Seryoso si Celine nang sabihin niya ito. Ninip si Daryl nang nakita ng babae na siya ay umaarte lamang. Ibinabaan nito si Celine at bumulong sa kanyang puso. May naalala ito, ngumiti ang lalaki at nagsalita. Pero hindi ako nagkunwari nang sabihin ko iyon. Inayos ni Celine ang suot niyang damit at kaagad na sumagot. Nang sabihin mo ang ano? Na maaari kang maging kasintahan ko. Nakangiti itong sinabi ni Daryl habang nakatingi sa mga mata ni Celine. Siyempre ay isa rin iyong biro.
Inasar niya ang babae dahil umpisa pa lang ay nabasa na nito ang kanyang pagkukunwari sa harapan ng 4 dragons at 4 phoenixes. Naisip nitong boring para sa babae ang paghuli sa kanyang plano. Umiling si Selene nang makita nito kung paano tumingin sa kanya si Daryl. Hindi ka pa kwalipikado para aming kasintahan ko. Hindi kwalipikado. Nagulat si Daryl, nakangiti niya itong tinanong. Sinabi mo bang hindi ako kwalipikado? Ngumiti lamang si Selene. Dapat ay maginoo ang aking kasintahan, matalino at malakas. Walang kulang. Kaya hindi ka pa kwalipikado. Huminga ng malalim si Daryl. Napagtanto nitong nakaka-interes ang babae. Ngumiti ito at nagsalita. Madali lamang maging maginoo. Ang tungkol sa kapangyarihan, ako ang Sect Master ng Elysium Gate. Malakas ako pero hindi pambihira ang lakas ko. Mayroong 9 na kontinente ang mundo. Paano kung pag-isahin ko ang 3 o 4 sa mga ito at maging emperor nito? Masasabi na bang malakas iyon? Kwalipikado na ba ako para maging kasintahan mo kung ganoon? Kumunot ang noo ni Selene. Anong sinabi mo? Sinabi niya bang pag-isahin niya ang 3 o 4 na kontinente at magiging emperor nito? Paano siya nakakapagsabi ng mga ganoong bagay? Marami nang nakilalang tao si Selene sa lahat ng buhay sa mundo ng mga cultivator. Gayunpaman, si Daryl ang lalaking una nitong napansin. Paano nakakapagsabi ng mga walang kabuluhang bagay ang isang martial emperor? Bahagyang natawa si Selene at nagsalita. Palaging may mas magaling kaysa sa atin. Ang world universe ang pinakamahina sa 9 na kontinente. Maraming tao ang nakatira sa seklusyon. Ang mga taong ito ay hindi nangingialam sa kaguluhan ng mundo, pero karamihan sa mga ito ay Heaven Ascension level. Anong karapatan mo bilang isang martial emperor na magsalita ng ganoong bagay? Sinabi mong pag-iisahin mo ang 3 o 4 na kontinente at magiging martial emperor nito. Hindi mo kailangang alalahanin yon. Napakaseryoso ni Daryl. Kapag nagawa ko yon, maaari mo na ba akong maging kasintahan? Gusto lamang itong asarin ni Daryl, pero napagdesisyunan nitong sagutin ang walang katuturan nitong pag-uugali at gusto niya itong magkatotoo. Marahil yon ang dating ng isang marangal na pianista. Magaling seryoso rin si Selene, tumango ito kay Daryl. Kung talagang kaya mo yung gawin ay magiging kasintahan mo ako. Kahit na wala silang ugnayan sa isa't isa, kinilala pa rin ni Selene ang talentong mayroon si Daryl. Alam nito ang tungkol sa mga pormasyon at mahusay ito sa sugal. Ang pinaka-importante ay kaya nitong umangkop sa mga pagbabago. Pero kung kaya talaga nitong pag-isahin ang 3 o 4 na mga kontinente at tawagin ang sarili bilang emperor nito. Anong pong sinabi nyo, marangal na pianistang Selene? Tanong ni Daryl. Wala akong mga pinagsisihan. Magaling, maghintay lang tayo at makikita rin natin. Pareho silang sumang-ayon sa bagay na yon at tumigil na sa pag-uusap. Naging medyo espesyal ang kapaligiran. Hindi inakala ng dalawa na magkakaroon sila ng kasunduan dahil wala pang isang araw silang magkakilala. Matapos ang ilang segundo ng katahimikan, ay napakamot ng ulo si Daryl. Kukunin ko na ang batang babae. Mabilis na lumabas ng kwarto si Daryl. Parating malamig ang pagkilos ni Daryl sa harapan ng magagandang babae, pero hindi niya ito magawa sa harap ni Selene. Kung sa bagay, kakaibang babae si Selene. Napakatalino nito at walang sino man ang makakahanap ng kamalian dito. Nang nakalabas na ang lalaki ay nakita nito ang 4 dragons at 4 phoenixes na patuloy ang pag-inom, mataas ang espiritu ng mga ito. Tinupaad ng pinakamatandang dragon at pangalawang dragon ang kanilang mga pangako, hindi sila nakipag-ugnayan kay Queenie. Phew! Patagong nakahinga ng malalim si Daryl. Tumawa at nagbiro ang eldest dragon nang makita nitong mabilis na lumabas ng kwarto si Daryl. Anong problema, kapatid? Bakit na nandito sa labas? Masyado bang mabangis ang babaeng iyon para sayo? Malambot ang ekspresyon nito nang magtanong. Tumawa ang 3 dragon na kanyang katabi. Kapatid, hindi na mabilang ang mga nakasama kong babae, kaya bakit naman hindi ko siya kaya? Naglakad si Daryl papunta kay Queenie at ninisya nito. Kapatid, ihahatid na kita sa kwarto para makapagpahinga ka na. Tuloy-tuloy na sabi ni Daryl sa harapan ng eldest dragon at ng iba pa. Ngunit hindi ito naintindihan ni Queen. Napuno ng kahihiyan ang maamo nitong mukha.
Kinagat niya ang kanyang labi nagsalita habang kinakabahan. Lasing ka na, bayaw? Tigilan mo na yung kalokohan mo, okay? Sa aprehong sandali ay masayang nagsigawan ang 4 na dragon. Nakakamangha ang ating kapatid. Magkasabay ang 2 babae. Parang tayo talaga ang kapatid nating si Daryl. Ngumiti si Daryl, pero hindi na ito masyadong nagsalita. Niyakap niya si Queenie at dumiretso sa kwarto. Bayaw. Hiyang-hiya si Queenie, pero wala itong magawa dahil nakatali ang kanyang mga kamay at paa. Pagkapasok nila sa kwarto ay nagulat si Queenie nang makita nito ang tahimik na nakaupong si Celine. Mukhang walang nanggulo sa suot nitong damit. Anong nangyayari? Hindi ba't lasing si Bayaw? Gusto niya bang ipilit ang sarili kay Master? Natawa si Daryl sa gulat na ekspresyon ni Queenie. Oy, talaga bang naisip mo yon sa akin? Hindi ko naman kayo parehong masasagip kapag hindi ko ito ginawa. Nangini siya ni Celine si Queenie. Queenie, mali ang naging pagkakaintindi mo sa iyong bayaw. Ginawa niya ito para ibaling ang kanilang atensyon. Hindi ko nang aba talaga siya naintindihan. Agad na anmula ang maamong mukha ni Queenie dahil sa kahihiyan. Mariin itong nagkagat ng labi at sinisi ang sarili sa kaagad na pag-iisip ng konklusyon. Palaging matuwid ang kanyang bayaw. Paano ito magiging katulad ng mga loko-lokong nasa labas? Bayaw. Kinagat ni Queenie ang kanyang labi nang lapitan niya si Daryl. Hinawakan nito ang braso ng lalaki at mahinhin niya itong kinuway. Nagkamali ako, bayaw, halos hindi na marinig ang boses nito dahil sa kahihiyan sa sarili. Ngumiti si Daryl at tumingin sa kanya. Ayos lang, hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Pero kailangan mong tandaan na hindi mo dapat itong ulitin sa susunod. HMM. Ngimiti at malakas na tumango si Queenie. Masaya ito dahil hindi nagalit sa kanya si Daryl. Ngumiti lamang si Daryl at hindi na ang salita. Pagtapos ay inalis nito ang lubid na nakatali sa katawan ng babae. Ang mga nakakadiring 4 dragons at 4 phoenixes na ito, sa tingin ko ay mas mainam na maging 4 worms and 4 chickens na lang sila. Ginalaw ni Queenie ang kanyang kamay nang makawala ito. Kinausap nito si Celine. Master, hindi natin sila dapat mabilis na pakawalan. Mariing sabi ni Queenie. Kasuklam-suklam ang 4 dragons at 4 phoenixes. Kung hindi lang dahil sa aking bayaw ay sinamantala na kami ng mga yon. Ramdam ni Celine ang galit ni Queen, bahagya itong ngumiti at nagsalita. Hayan mong ang bayaw mo ang humawak sa mga pangyayari. Naniniwala akong mayroong siyang perpektong solusyon. Nangyari na yon noon, nilang marangal na pianista. Hinding kailanman hahayaan ni Celine ang 4 dragons at 4 phoenixes na makawala dahil halos samantalahin na siya ng mga ito. Alam nitong iniligtas siya ni Daryl, kaya naman napagdesisyonan niyang hayaan ang lalaki ang humawak sa pangyayari. Naniniwala si Celine na may plano na ito. No. Nagulat si Queenie sa kanyang narinig. Tumingin ito kay Celine nang may pagtataka, pagtapos ay tumingin rin ito kay Daryl. Anong nangyayari kay Master? Kadalasan ay malinaw ang kanyang love-hate na relasyon. Kapag may nag-udyok sa kanya, ay sisiguraduhin niyang magdurusa ang taong iyon. Bakit hindi siya galit matapos niyang magdusa sa kamay ng 4 dragons at 4 phoenixes? Sinabihan pa nito si Daryl na gumawa ng aksyon laban sa mga ito. Ang pinakamahalaga ay dinala niya ang lalaki sa Heaven Union Sect bago iyon, tama. Paano nakuha ni Daryl ang kanilang tiwala sa isang kisamata? May nangyari ba sa pagitan ng Master at ni Daryl? Nang maisip yun ni Queenie, ngumiti at tumango si Daryl. Okay, so umalis na akyong dalawa. Ako na ang bahala sa 4 dragons at 4 phoenixes. Kinausap ni Daryl si Celine. Oo nang apala, kalumutan mo na ang samaan ng loob sa pagitan namin ng Union Sect. Hindi ko pupuntahan si Sect Master Sonia, sabihin mo sa kanya na huwag niya na ulit akong kakalabanin. Gusto na nitong kalimutan ang nakaraan, matapos nilang makabuo ng kasunduan ni Celine. Kung sa bagay, kaibigan ni Celine si Sonia. Magaling? Hindi nag-alangan si Celine, ngumiti ito at tumango bilang pagsang-ayon. Masaya itong malaman na bukas ang pag-iisip ni Daryl, napakabihira nito. Oh, tama. Ngumiti si Daryl at nagsalita. Silyado pa ang aking internal na enerhiya. Paano niya haharapin ang 4 dragons at 4 phoenixes mamaya kung wala siyang internal na enerhiya?
Mapagpaumanhing ngumiti si Celine. Kalimutan mo na ang tungkol doon. Mabagal itong nilapitan ni Celine. Ang malambot at tila jade nitong kamay ay bahagyang tumapik kay Daryl para mabuksan ang kanyang internal na enerhiya. Matapos iyon ay agad nitong tinawag si Queenie. Tara na, dali. Oh. Sumagot si Queenie at palabas na sana ang dalawang babae sa likurang pinto. Oh. Nang biglang may naisip si Daryl, ngumiti ito sa nakatalikod na si Celine. Huwag mong kakalimutan ang ating kasunduan. Ngumiti si Celine, tumango ito at nagsalita. Huwag kang mag-alala, hindi ko yon makalimutan. Pagtapos ay naglakad na pakaliwa si Celine at hindi na ito lumingon pa. Kasunduan. Walang masabi si Queenie, gulat na gulat ito. Anong meron, Master? Ayaw niya sa lalaki, bago ang pangyayaring ito, ngumit mukhang nagbago ang isipan ng babae sa loob lamang ng isang araw. Anong pinagkasunduan nila? Nagkasundo sila sa isang bagay. Tinitigan nito si Daryl bago niya habulin si Celine. Curious itong nagtanong. Master, ano ang tungkol sa sinabi niyang kasunduan? Sasabihin ko sa'yo mamaya, umalis na muna tayo dito. Master, maaari mo bang sabihin sa akin habang naglalakad tayo? Nang mamatay ang pag-uusap ng dalawa sa kalayuan, nawala ang ngiti ni Daryl. Sa parehong sandal ay binantayan nito ang nasa labas ng kwarto na 4 dragons at 4 phoenixes. Alam nitong nag-iinuman at nagkukulitan pa ang mga ito, mukhang nagsasaya pa sila. Sige lang, mag-inom at magsaya kayo. Kapag pagod na kayo, saka ako aksyon. Lumabas ang ngiti sa mga labi ni Daryl bago nito ipikit ang kanyang mga mata. Mabagal na lumipas ang oras. Biglang iminulat ni Daryl ang kanyang mga mata at lumabas galing sa kanya ang napakalakas an aura. Sa wakas ay bumalik na ang kanyang internal na enerhiya. Hindi lamang malakas si Celine, pero mayroon din itong kakaibang teknike na makakapagsilyado sa internal na enerhiya ng isang tao. Kahit na bunuksan nito ang acupuncture ni Daryl, ay halos 2 oras bago ito bumalik ng tuluyan. Tumahimik ang mga galaw sa labas, mukhang nagpahinga na ang 4 dragons at 4 phoenixes. Hindi nag-alangan si Daryl, tumayo ito at naglakad palabas ng kwarto. Hayop! Nagulat ito sa kanyang nakita pagkalabas niya ng kwarto. Lasing ang 8 lalaki, at nagpatong-patong ang mga ito, napaka-weird ng 4 dragons at 4 phoenixes. Mabagal na lumapit si Daryl. Bago makarating doon, nakaramdam ang eldest dragon at gulat itong dumilat. Sa parehong sandali ay nagising din ang second dragon at ang iba. Tiningnan ng inaantok nilang mga mata si Daryl. Mapagmasid at maingat ang mga ito dahil nilibot nila ang mundo. Oh, hayop naman oh! Na sila? Napakaaga. Nakaramdam siya ng pag-depressed habang umaalma ito ng patago. Kapatid na Daryl. Maya-maya lamang ay natauhan ang eldest dragon. Nang makita niyang si Daryl yon, ngumiti ito at nagsalita. Talaga nga namang napakahala ang makasama ng isang gabi ang magagandang babae. Bakit wala ka sa kwarto para sulitin ang mga babae? Oo nga, madilim pa. Bakit ang aga mong lumabas? Tumawa at nagbiro ang second, third at fourth dragon. Ngumiti si Daryl at nagsalita. Napakainit sa loob ng kwarto, nandito ako para magpahangin. Kaswalang tunog ng kanyang pagsagot pero naramdaman niyang namula siya. Hayop! Napakalakas ng 4 dragons at 4 phoenixes, kaya mahirap manalo laban sa mga ito. Kailangang makaisip si Daryl ng paraan para isa-isang talunin ang mga ito. Oy, kapatid! Kinindatan ng eldest dragon si Daryl habang nag-iisip ang lalaki. Lumabas ka ba kasi nabigo ang magandang master para pasayahin ka? Gusto mo bang samahan kita? Tumawa ang second phoenix, third phoenix, at fourth phoenix. Hindi nila napansing pinakawalan ni Daryl si Celine at ang kasama nito. Akala nila ay nasa loob pa ng kwarto pa ang mga ito. Sige! Masayang ngumiti si Daryl nang tingnan nito ang eldest phoenix. Nagsalita ito. Dahil napakabait nyo para mag-alok, hindi ko na kayo bibigyan. Tinuro ni Daryl ang kwarto. Sister, tara't magsaya sa loob. Okay. Natuwa ang eldest phoenix sa pag-imbita ni Daryl. Kumembot ito nang lapitan niya si Daryl. Walang kwenta ang pagiging maganda kung hindi ka naman nito kayang pasayahin. Mas pasasayahin kita.
Kinuha nito ang braso ni Daryl at pumasok sa loob ng kwarto. Masaya ito. Hindi nito alam na imbes magsaya sila ni Daryl ay makikita apla nito ang tunay na kulay ng lalaki. Ano? Nagulat ang eldest Phoenix nang wala itong nakitang tao sa loob ng kwarto. Snap! Bago pa ito makareact ay tinapik ni Daryl ang kanyang mga acupoints. Nanginig ang katawan ng eldest Phoenix pero hindi ito makagalaw at makapagsalita. Sorry! Ngumiti lamang si Daryl ang makita nito ang gulat na ekspresyon ng eldest Phoenix. Binigo kita! Pagtapos ay mabagal na lumabas ng kwarto si Daryl. Hey, bakit nandito ka na naman sa labas? Nagtaka ang eldest dragon pati na rin ang mga kasama nito nang makita nila si Daryl. Sumamana sa kanya ang eldest Phoenix, hindi pa rin ba nito napuno ang kagustuhan niya? Ang eldest Phoenix ang pinaka-sexy sa apat na babae. Napabuntong hininga si Daryl na tila ba nabigo ito. Mukhang marami siyang nainom, nakatulog siya kaagad pagkahiga. Malakas na tumawa ang eldest dragon. Pagtapos ay kinausap nito ang ibang mga Phoenix. Second Phoenix, Third Phoenix, at Fourth Phoenix, hayaan niyong makita niya ang kagandahan niyo. Nakikita ni eldest dragon si Daryl bilang kauri niya, payag itong paghatian nila ang kanyang mga babae. Okay. Masayang sumama sa kwarto ang tatlo. Bang! 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 Katulad ng eldest Phoenix, kaag nitong tinapik ang kanilang acupoints. Natakot ang apat na mga Phoenix habang tinatali sila ni Daryl. Manloloko ang batang ito. Masaya si Daryl at gusto nitong tumawa. Sa wakas ay nahuli na niya ang apat na babae. Nahuli na nito ang kalahati ng miyembro, hindi ito nag-alala tungkol sa 4 dragons. Sabik ito nang muling lumabas ng kwarto ang lalaki. Nagtinginan ang 4 dragons at napakunot ang mga ito nang makita nila si Daryl na muling lumabas ng kwarto. Anong nangyayari? Mukhang may maling nangyari. Ang eldest dragon ang naunang mag-react, tumayo ito at tiningnan si Daryl. Kapatid na Daryl, anong problema? Sumama na ang 4 Phoenixes sa iyo sa loob ng kwarto, bakit lumabas ka ulit? Ngumiti si Daryl. Inipon nito ang kanyang internal na enerhiya, tila kidlat ang bilis nitong sumugod sa eldest dragon. Ikaw. Napakabilis ng pagkilos ni Daryl, hindi na nakareact pa ang eldest dragon, nanigas ang katawan nito habang galit na nakatingin kay Daryl. Wow! Galit at nagulat din ang 3 dragon, sinigawan ng mga ito si Daryl. Sino ka para lokohin kami? Anong ginawa mo sa 4 Phoenixes? Hindi na natin kailangan pang kausapin siya, hulihin siya. Pinakawalan ni na 2nd dragon, 3rd dragon, at 4th dragon ang kanilang internal na enerhiya nang sugurin ng mga ito si Daryl. Nakakatakot ang lakas ng 3 Martial Emperor na ito. Pero hindi kinabahan si Daryl. Ang payo ko sa inyo ay sumuko na lamang sa akin. Hindi ko kayo kapantay, kahit na magsama pa kayong 3. Kinuway ni Daryl ang kanyang kamay nang magsalita. Pagtapos ay kaagad na umagos ang napakalakas na internal na enerhiya mula kay Daryl, agad nitong tinawag ang White Lily Cold Flame. Nakabuo ito ng dagat na apoy sa kanyang harapan. Hiss! Agad na ang iba ang ekspresyon ng mga mukha ng 3 dragon nang maramdaman nila ang nakakasunog na temperatura ng White Lily Cold Flame. Napabulalas pati ang eldest dragon habang matindi itong namawis. Ito ay ang pinaka-enchanted na apoy sa buong mundo. Ang White Lily Cold Flame. Bilis! Umalis kayo sa daanan. Angad na gumilid ang 2nd at 3rd na mga dragon, matapos nilang dumaing, kita ang matinding takot sa kanilang ekspresyon. Maraming alam ang 4 dragons at 4 Phoenixes. Alam ng mga ito na mamamaati ang sino mang dumikit sa White Flame. Walang kahit anong buto ang matitira sa kanilang katawan. Bang! 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 Nakita ang pagngisi sa mga labi ni Daryl. Sinamantala nito ang oportunidad ng agad na gumilid ang mga ito at isinara ang kanilang mga acupoint. Hayop! Sa wakas ay tapos na. Inalis ni Daryl ang White Lily Cold Flame bago ito tumalikod at isa-isang dinala ang 4 Phoenixes mula sa kwarto. Galit na tumitig ang 4 dragons at 4 Phoenixes kay Daryl, paniguradong nagsalita ng mga hindi kaaya-aya ang mga ito laban sa lalaki.
Brat, maganda ang naging pakikitungo namin sa'yo. Bakit mo nagawa sa amin ito? Hayop! Parang kapatid na ang pagtrato namin sa'yo. Tandaan mo ang mga salita ko, Brat. Hindi ka madaling makakawala sa amin. Natawa si Daryl sa kanilang mga komento. Maganda ang pagtrato niyo sa akin, pero magkaiba tayo. Kayong 8 ay masyadong mababangis sa inyong mga laro, hindi kayo nag-alangang baliin ang mga panuntunan ng mundo ng cultivation. Hindi talaga tayo maaaring maging magkaibigan. Hindi na ginamit ni Daryl ang manyakis at malupit na maskara ng pagtakato. Sa halip ay makatuwiran ang ekspresyon ng lalaki, ibang-iba ito kumpara sa dati. Ikaw, huminga ng malalim ang eldest dragon at kumunot ang noo nito nang maramdaman nito ang mapagpataw na aura ng lalaki. Sino ka? Sa parehong sandal ay napatitig rin ang ibang mga dragon at phoenixes. Napagtanto ng mga ito na minaliit nila si Daryl. Sino ako? Bahagyang ngumiti si Daryl nang pahapyawan nito ng tingin ang 8 kataong nasa kanyang harapan. Ang Sectmaster ng Elysium Gate na si Daryl. Ano? Ang Sectmaster ng Elysium Gate. Blanko ang mga titig ng 4 dragons at 4 phoenixes kay Daryl, walang masabi ang mga ito. Malaki ang itinaas ng reputasyon ng Elysium Gate sa Siyam na kontinente. Sikat ang Sectmaster nitong si Daryl. Kahit na hindi pa nakikita ng 4 dragons at 4 phoenixes si Daryl, ay matagal na nilang narinig ang pangalan nito. Nakipagkaibigan ang mga ito ang hindi tinatanong ang pinanggalingan ng isang tao, hindi rin nila maingat na siniguro ang pagkatao ni Daryl. Hindi man lang sila napaisip sa pangalan nito, at inakalang normal na pangalan lamang ito. Kaya naman hindi nila inakalang ang lalaki na pala ang sikat na Sectmaster ng Elysium Gate. Okay, huwag kayong mataranta. Hindi ko kayo papatayin. Kaswal na sabi ni Daryl nang lapitan niya ang mga ito. Kumuha ito ng ilang tableta, at isa-isa niya itong ipinasok sa bibig ng mga ito. Gulp! Nalunok ng 4 dragons at 4 phoenixes ang tableta bago pa sila makareact. Ikaw. Tila nakadikit ang mga titig ng eldest dragon kay Daryl, takot itong nagtanong. Anong pinainom mo sa amin? Hindi mapakali ang iba pang mga dragon. Hindi kami nito bibigyan ng hindi makakasama para sa amin. Inasar sila ni Daryl. Oh, hindi ba't wala kayong kinatatakutan? Bakit? Sa wakas ba ay kinabahan din kayo? Mas lalong naging walang awa ang tunog ni Daryl. Pinainom ko sa inyo ang Heaven Coat Elixir. Hindi nyo pa ba narinig ito? Heaven Coat Elixir. Nagpalitan ng madidilim na tinginan ang 4 dragons at 4 phoenixes. Mayroong kaunting takot ang mga ito sa mga maaaring mangyari. Ang Heaven Coat Elixir ang nooy ginamit ng Grandmaster Heaven Coat para makontrol nito ang kanyang mga tagasunod. Si Daryl na lamang ang nag-iisang kaya itong gawin. Hindi pa ito kailanman narinig ng 4 dragons at 4 phoenixes, na bahala ang mga ito dahil wala silang alam patungkol sa bagay na ito. Kayo ay mabubulok at mamamatay sa loob ng 1 taon kapag hindi nyo nahanap ang lunas. Pilyo ang mga tingin ni Daryl nang makita nito ang tingin sa kanilang mga mukha. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, subukan niyong buksan ang inyong internal na enerhiya at ilagay ito sa intong Heaven Aura Acupoint, mamamanhid at mamamaga kayo. Tama ba ako? Sinubukan itong gawin ng 4 dragons at 4 phoenixes. Nang sumunod na segundo ay nagulat ang lahat. Tama siya. Mas lalong nagalit ang 8. Tinitigan ng eldest dragon si Daryl at matapang itong nagtanong. Anong gusto mo? Alam nitong papatayin sila ni Daryl sa oras na gustuhin ito ng lalaki, hindi nito aksayahin ang kanyang oras sa mga walang halagang bagay. Suminghal si Daryl at ang salita. Napakasimple lang. Magmula ngayon ay sasali kayo sa Elysium Gate at ipapangako ang inyong katapatan sa akin habang buhay. Kung hindi ay mamamatay na lamang kayo kapag umepekto na ang elixir. Pagtapos ay umupo si Daryl at nagbuhos ng wine para sa kanyang sarili, kalmado itong uminom. Pinlano ito ng lalaki nang mahuli niya ang mga ito. Hindi niya lamang nailigtas sina Celine at Queenie, pero nasakop din ito ang 4 dragons at 4 phoenixes. Napakabata pa ng mga ito pero narating na nila ang Martial Emperor level. Nakakapanghinayang kung papatayin niya ang mga ito dahil napakatalentado ng 8. Naisip ni Daryl na magiging maganda kung magagamit niya ang 8 para sa ikabubuti niya.
Iyon ang dahilan ng pakikipag-usap niya sa mga ito. Nagkaroon ng kaguluhan mula sa 4 dragons at 4 phoenixes. Lalo na ang kanilang pinuno, ang eldest dragon, na mula ang mukha nito dahil sa galit. Magmula nang mabuo ang kanilang grupo, ay madali lamang nanilibot ng 8 ang mundo ng MG Cultivator, hindi sila sumuko sa kahit anong kapangyarihan o otoridad. Ngunit sa kalagayang iyon ay imposibleng hindi sumang-ayon sa lalaki, kundi ay mabubulok at mamamatay sila sa loob ng 1 taon. Matapos nitong matimbang ang mga maaaring mangyari, ay pinagkiskis ng eldest dragon ang kanyang mga ngipin at tumango. Magaling, pinapangako ko sa iyo. Sunod-sunod na tumango ang second dragon at ang iba pa bilang pagsuko. Kagaya ni eldest dragon, hindi rin umaamin ng pagkatalo si second dragon. Pero walang rason para magmatigas pa ang mga ito. Nang kanilang maisip na sila't mamamatay kapag walang antidote, ay nangilabot ang mga ito sa takot na naramdaman. Natuwa si Daryl sa pagkamasunuri ng mga ito, gusto nitong tumawa. Maganda ang naging pakiramdam nito dahil hindi na sayang ang kanyang oras, nagawa nitong pasukuin ng sabay ang 8 malalakas na tagasunod. Binuksan ni Daryl ang acupoints ng mga ito, pagtapos ay kumuway ang lalaki. Tara, sumama kayo sa akin sa World Universe. Pinamunuan ito ni Daryl, naglakad ito sa direksyon, patungo sa World Universe. Diperadong sumunod ang 4 dragons at 4 phoenixes. Hindi na mayabang at mapagmataas ang pag-arte ng mga ito. Hindi nila napansing dumilim na. Matapos nilang maglakbay ng kalahating araw ay nakarating sa maliit na bayan ang 8. Napakunot ng kilay si Daryl habang naglalakbay. May pansin itong pagkakapareho sa lahat ng mga nadaanan nilang lugar, maraming cultivator ang patungo sa kontinente ng New World. Matapos nilang saglit na huminto sa taberna ay curious na nagtanong si Daryl. Kakaiba ang pangyayari, anong nangyayari sa New World? Bakit napakaraming tao ang papunta doon? Walang pakialam si Daryl dito, pero naghintay pa rin si Yvette para sa kanya sa New World Palace. Nagtakang nagkatinginan ang 4 dragons at 4 phoenixes. Tumayo si second dragon at tila alipin itong nagsalita, Seckmaster, alamin ko po. Tumango si Daryl. Mabilis na umalis ang second dragon. Seckmaster. Matapos ang ilang sandal, bumalik si second dragon at sabik ito nang ngumiti kay Daryl. Nagtipon ng mga cultivator dahil magkakaroon ng martial arts marriage tournament sa New World para humanap ng prince consort para kay Princess Yvette. Patungo roon ang mga taong ito para makilahok sa paligsahan. Narinig kong napakaganda ni Princess Yvette. Seckmaster, napaka-charming at suave mo. Bakit hindi ka makisaya? Kahit na sumuko na ito kay Daryl ay hindi pa rin nabago ni Second Dragon ang hindi makontrol nitong pagkamanyak. Nabihay siya ng mga magagandang babae. Sumang-ayon din ang 3 dragon. Ang nakapagandang prinsesa ay gustong magsagawa ng martial arts marriage tournament para mahanap nito ang kanyang mapapangasawa. Sinong hindi mapapaisip dito? Isang martial arts tournament para maghanap ng prince consort. Napaatras si Daryl, napatakbo ito at nainis dahil sa hindi maagandang balita. Hindi ba't 2 buwan pa bago ang pangyayaring iyon? Kalahating buwan pa lamang at nagsimulaan ito. Hindi maaari. Kailangan kong pumunta sa New World at mabilis na kunin si Yvette. Pinagmadali ng lalaki ang naiyang mga tagasunod. Tara, pupunta tayo sa New World Royal City. Seckmaster. Inasar ng eldest dragon si Daryl dahil sa labis na kaba nito. Relax. Hindi kailangang mabahala kahit na gusto mong makilahok sa paligsahan. Ipinakita ng Seckmaster ang kanyang totoong sarili nang marinig nito ang tungkol sa magandang prinsesa. Hindi ito makaupo ng maayos. Sa parehong sandal ay pilyong tiningnan ni Second Dragon si Daryl. Akala ng mga ito ay gustong makilahok ni Daryl sa paligsahan para maging prince consort. Sino nagsabi sa iyong gusto kong makilahok sa paligsahan para maging prince consort? Kasintahan ko si Princess Yvette. Kaswal na sabi ni Daryl at mabilis itong lumabas ng taberna. Kaya nga nitong may labas ng palasyo si Yvette bago magsimula ang martial arts marriage tournament. Kung hindi ay magiging huli na ang lahat. Ano? Kasintahan ng Seckmaster ang prinsesa. Wow! Talaga nga namang siya ang Seckmaster ng Elysium Gate. Matapos ang ilang sandal ay nagpalitan ng mga tingin ang 4 dragons at 4 phoenixes
nagulat ang mga ito. Pagtapos ay mabilis nilang sinundan si Daryl. Matapos nilang magmadali ng ilang oras, sa wakas ay nakarating na sa New World Royal City ang 4 Dragons at 4 Phoenixes. Nang makapasok si Daryl sa City Gate at nagulat ito sa seneryong kanyang nakita. Napuno ng mga cultivator ang kalsada, ang maunlad na Royal City ay mas lalo pang naging buhay. Hindi lamang iyon, nakisali rin ang mga taberna at mga tuluyan sa magkabilang panig ng kalsada. Halos lahat sa mga ito ay mga elites ng komunidad. Hindi lamang napukaw ang atensyon ng mga kalahok mula sa iba't ibang sekta sa New World, pero pumunta rin ang mga bata at gwapong mga kalalakihan mula sa iba't ibang sekta mula sa ibang kontinente para subukin ang kanilang swerte. Kumalat ang balita sa 9 na kontinente na napakagandang babae ni Yvette. Hindi ka sorpresa na gusto itong tingnan ng mga kalalakihan at mapanalunan ang puso nito. Kaya naman pinakaabangang kaganapan ang martial arts marriage tournament ni Yvette. Mas buhay pa ito kumpara noong nadiskubre nila ang sinaunang libingan ni Lubu. Bihira ang pangyayaring ito para sa mga ordinaryong tao at mga elites sa mundo ng mga cultivator. Marami ang hindi ito mararanasan sa kanilang buhay. Hayop! Bakit napakaraming tao dito? Huminga ng malalim si Daryl para pakalmahin ang kanyang sarili. Nagulat din ang 4 Dragons at 4 Phoenixes sa kaganapan, nagsimulang mag-usap ang mga ito. Bakit naparito ang mga taong ito para sa martial arts marriage tournament? Mukhang marami sa kanila ay elites mula sa mundo ng mga cultivator galing sa iba't ibang kontinente. Kung ganoon at totoo ngang napakagandang babae ni Princess Yvette. Mas lalong nabahala si Daryl matapos nitong meriting ang kanilang mga komento. Libutin niyo ang palasyo ay maghanap kayo ng matutuluyan. Babalik ako maya-maya lamang. Pagtapos ay kaagad na tumakbo papasok ng palasyo si Daryl. 5 araw bago ang araw ng paligsahan, at kailangan niyang mailayo si Yvette bago magsimula yon. Di nagtagal ay nakarating si Daryl sa mahigpit na guwardyadong entrada ng palasyo. Nagtaas ng seguridad ang palasyo dahil malapit nang magsimula ang paligsahan. Kaya naman naghigpit ang New World Royals matapos pumunta ng napakaraming cultivator sa kanilang kontinente. Mahirap para kay Daryl na makapasok sa mabigat na seguridad. Tahimik itong nagtago sa dilim at naghintay ng oportunidad para makapasok sa loob ng palasyo. Mabagal na lumipas ang oras bago tuluyang dumilim ang paligid, magpapalitan na ang mga gwardiya. Sinamantala ni Daryl ang sitwasyon at tahimik itong pumasok sa palasyo. Nagmadaling pumasok si Daryl sa New World Palace at nagdulot ito ng pinsala, pero pumasok ito nang hindi nagbigay atensyon sa disenyo nito. Kaya naman nagtaka ito nang makapasok siya sa palasyo. Hindi lamang malaki ang New World Palace, pero mayroon itong siksik na disenyo ng mga gusali. Naligaw si Daryl. Hindi lamang kinailangan ni Daryl hanapin ang mga daanan sa napakaraming gusali, kailangan din nitong magtago sa mga gwardya. Kailan kaya nito matatagpuan kung nasaang palasyo si Yvette? Nagsisi ang lalaki nang hindi nito naitanong ang numero ng kwarto ni Yvette nang sila'y naglayo. Nang madepressed si Daryl, hinatid ng eunuch ang 2 tagasilbi sa pasilyo katabi ng kinatatayuan nito. Mabalis na lumapit ang mga ito. Napansin ni Daryl na mayroong masasarap na pagkain ang tray na hawak ng mga tagasilbi. Mabilis itong nagtago sa isang gilid. Bilis! Pag-utos ng eunuch. Bilisan nyo at ihatid na yan. Hindi na makapaghihintay pa ang Prinsesa Yvette. Prinsesa Yvette. Si Yvette ba ang tinutukoy niya? Nasabik si Daryl sa kanyang narinig, mabilis itong sumunod sa mga ito. Sa parehong sandal ay naawa ito kay Yvette. Inom ba siya dahil sa paparating na martial arts marriage tournament? Nilulunod ba niya sa alak ang kanyang mga kalungkutan? Huwag kang mag-alala Yvette. Malapit ka nang sumama sa akin. Di nagtagal ay nakarating ang mga ito sa entrada ng isang kwarto, pumasok dito ang mga tagasilbi. Hindi pumasok si Daryl kasabay ng mga ito, sa halip ay tahimik itong pumasok sa kwarto nang makaalis ang eunuch sa palasyo. Nagulat si Daryl nang makita nito ang loob, namangha ang lalaki. Ito ay isang mamahalin at eleganteng kwarto, 2 maliliit na katawan ang nakaupo sa malambot na upuan habang nag-uusap. Ito ay sina Yvette at Sloane. Parehong nakasuot ng maikling pantulog ang 2 babae. Kita ang magagandang hubog ng katawan ng mga ito.
Kahit na pareho ang suot ng dalawa, kita pa rin na magkaiba ang mga ito. Kita ang malamig at makatuwirang pag-uugali ni Sloan, tila ba gusto nitong laging nakadistansya sa mga tao. Sa kabilang banda, nakasadal si Yvette sa upuan. Mukhang medyo lasing ang babae. Namula ang maganda nitong mukha, kita ang pagdurusa sa gitna ng kanyang mga kilay. Kahit ano pang isuot na damit ni Yvette, hindi matatago ng mga ito ang hubog ng kanyang katawan. Mas napakalas pa ng kanyang paghihirap ang charming at sexy niyang hitsura. Sa wakas ay natauhan din si Daryl mula sa kanyang pagkakatitig kay Yvette, nang higit sa 10 segundo, dumapo ang tingin nito sa katawan ni Sloan. Bakit siya nandito? Well, ibang-iba ang pangangatawa ni Sloan kumpara kay Yvette. Wala pa ring ideya si Daryl na galit ang emperor ng New World dahil umalis ng mag-isa si Yvette sa palasyo. Ipinag-utos ng emperor na bantayan ni Sloan si Yvette para hindi na ito muling gawin ng babae. Kailangan ring magkasamang matulog ang dalawa para hindi ito makatakas sa kanyang kwarto. Sinong nandyan? Nang mapag-isip ito ni Daryl ay malakas na nagtanong si Sloan habang nakatingin kay Daryl. Bilang unang warrior goddess ng New World, hindi lamang malakas ni Sloan pero mapagmatsyag rin ito. Naramdaman nito ang presensya ng lalaki sa unang yapak pa lamang ni Daryl sa silid. Tumingin din si Yvette sa parehong direksyon. Parehong nasorpresa at masaya ang dalawa. Daryl. Tumulo ang mga luha mula sa mga mata ni Yvette. Nang makalabas ito sa palasyo ay ipinadala si Sloan ng kanyang ama para manatili sa kanyang tabi. Dinala rin ito ang martial arts marriage tournament na gaganapin. Habang papalapit ang araw ng paligsahan, hindi makakain o makatulog si Yvette. Inabangan ito ang araw ng pagpunta ni Daryl. Napakalungkot nito ng araw na yon, kaya inaya nitong mag-inom si Sloan, gusto nitong lunurin sa kalasingan ang kanyang kalungkutan. Sa parehong sandal ay naisip nito si Daryl, napakagandang sorpresa ang pagpapakita ng lalaki. Siya ba talaga si Daryl? Maraming nainom na wine si Yvette at medyo may tamaan ito. Kinuskos ng babae ang kanyang mga mata sa takot na magkamali. Siya nga! Si Daryl nga! Nagputol-putol ang boses ni Yvette, nang mabilis itong tumakbo papunta kay Daryl. Daryl, nandito ka. Sa wakas ay nandito ka na. Bumuhos ang luha ni Yvette pagkasabi niya nito. Mayroon ding magkahalong emosyon si Daryl nang makita nito ang pagkasabik ni Yvette. Nadurog ang kanyang puso nang mapagtantong nangayayat ang babae sa loob lamang ng 2 buwan. Inilahad ni Daryl ang kanyang mga braso at hinila si Yvette para yakapin ito. Princess! Napakunot ng noo si Sloan, mabilis itong pumagitna sa dalawa. Tumitig ang babae kay Daryl. Ang kapal ng mukha mo. Ipinag-utos sa amin ng kamahalan na arestuhin ka, pero naglakas ka pa ng loob na manghimasok sa palasyo. Narito ka ba para sumuko? Binaliktad ni Sloan ang kanyang kamay, at lumabas ang tang sword mula rito, malakas na internal na enerhiya ang umagos sa kanyang katawan. Hindi natakot si Daryl, sa halip ay matapang itong ngumisi kay Sloan. So, anong gusto mong gawin? Binigyan ng taas-babang pagtingin ni Daryl si Sloan. Kailangan itong magbigay ng maayos na tingin dahil bibihirang magsuot ng maikling bestida ang babae. Hindi naging komportable si Sloan sa ginawang pagtingin ni Daryl na mula ang babae. Kinagat nito ang kanyang mga labi at malamig itong nagsalita. Mas mainam kung susuko ka. Kung hindi ay huwag mo akong sisisihin sa pagiging malupit. Natawa si Daryl nang lumabas ang hindi kaaya-ayang ekspresyon sa kanyang mukha. Oh! Sa tingin mo ba ay kaya mo akong talunin? Ikaw, namula ang mukha ni Sloan, nang marinig nito ang sinabi ni Daryl, wala itong masabi. Kapatid na Sloan! Natauhan si Yvette at nagsimula itong ikalat ang tensyonadong sitwasyon. Mabilis nitong hinila ang damit ni Sloan at nagmakaawa. Please, huwag kayong mag-away, okay? Pag-usapan natin ito. Kinailangang bitawan ni Yvette ang kanyang pagka-prinsesa nang maigi itong nagmakaawa. Noon pa man ay nirespeto and anito si Sloan. Kung sa bagay ay maraming ginawang sakripisyo ang babae para sa New World Royals. Paniguradong hindi magiging ganoon kabait si Yvette kung ibang tao lamang iyon. Napabuntong hininga si Sloan at tumango. Magaling, pero dito mo lamang siya maaaring makausap. Hindi kanya pwedeng dalhin sa kung saan.
Hindi gustong magkaroon ng mga konsesyon ni Slan, pinayagan lamang nito si Daryl at Yvette para magkita at makapag-usap. Mukhang mapait si Yvette. Gusto niyang umalis sa palasyo kasama si Daryl. Walang kabuluhan ang kanyang buhay kung hindi iyon mangyayari. Bago pa man makapagsalita si Yvette, ay ngumiti si Daryl at humakbang paabante. Tiningnan nito sa mga mata si Sloan. Nako, hindi mo ata ako mapipigilan kung gusto ko siyang ilayo. Talaga? Galit nag-alit si Sloan, nandilim ang mukha nito. Well, kung ganoon ay subukan mo ako. Patagong ginalaw ni Sloan ang kanyang internal na enerhiya habang naghihintay para sa oportunidad na makatira. Naging madilim ang kapaligiran, nangamoy pulbura ang hangin. Daryl! Kapatid na Sloan! Nagpadyak ang nairitan si Yvette. Huwag mo itong gawin, okay? Maaari bang huwag kayong mag-away ngayong araw? Para sa akin. Kinagat ni Yvette ang kanyang mga labi nang tingnan niya si Sloan. Sister Sloan, ipinapangako kong hindi ako sasama sa kanya ngayong araw. Ang isa ay ang pinakamamahal niyang warrior goddess, samantalang ang isa naman ay ang kanyang pinakamamahal na lalaki. Ang pinakahuli nitong gustong gawin ay ang makita ang dalawang nag-aaway. Yvette. Kinabahan si Daryl. Bakit mo yon ipinangako sa kanya? Naglabas ito ng mga effort para makapunta sa palasyo. Paano nito matatanggap na hindi makasama sa pag-alis si Yvette? Ang pinakamahalaga ay hindi nito kayang panoorin si Yvette na makulong habang buhay. Naantig si Yvette dahil totoong nag-alala sa kanya si Daryl. Pasikreto itong kumindat sa lalaki. Huwag kang mataranta. Mayroon pa tayong pag-asa. Alam ni Yvette na hindi magkapantay ang lakas ni Sloan at Daryl. Ngunit hindi lamang si Sloan ang nag-iisang mandirigma sa palasyo. Natakot itong baka hindi maisama ni Daryl ang babae kapag nagkaroon ng labanan. Kaya naman, nag-isip ng plano si Yvette. At ang pinakamahalaga ay nakuha nito ang tiwala ni Sloan. Tumigil sa pagsasalita si Daryl ang makita nito ang pahiwatig ni Sloan. Magaling? Tumango rin si Sloan. Tumingin ito kay Daryl at nagsalita. Bibigyan kita ng kalahating oras. Sabihin mo na ang lahat ng gusto mong sabihin para sa prinsesa at umalis ka na kaagad. Pagtapos ay inalis ni Sloan ang tangsword at umupo sa malapit na upuan. Hayop! Ang akala ng babaeng ito ay maaari siyang makipagsundo sa akin. Bumulong ng reklamo si Daryl sa kanyang puso at tuyo ang binigay nitong ngiti kay Sloan. Magsabi ka ng totoo, may gusto ka ba sa akin? Iyon ba ang dahilan kung bakit ayaw mo kaming umalis ng prinsesa? Kung iyan ang iniisip mo, okay lang naman sa akin kung higit sa isang babae ang makasama ko. Naintindihan ni Daryl ang gustong sabihin ni Yvette dahil sa kung paano ito tumingin sa kanya. Alam ng lalaki na hindi dapat siya maging masyadong malupit kay Sloan. Pero kinailangan lamang asarin ng lalaki si Sloan kapag halos hindi na ito makahinga sa galit. Ikaw. Nanginig si Sloan at hindi ito sumang-ayon. Huwag kang ang feelingero. Sinong nagsabing may gusto ako sayo? Daryl. Sa parehong sandal ay niyakap ng namumulang si Yvette ang braso ni Daryl at bumulong. Huwag ka na lang magsalita. Alam nito ang sinabi ni Daryl kay Sloan pero malaswa ito. Gustong tumawa ni Daryl. Umayos ang pakiramdam nito nang makita ang nahiya at galit na ekspresyon ni Sloan. Pero tinago pa rin ng babae ang mga emosyong iyon sa kanyang sarili. Hindi na ito pinansin ni Daryl, hinawakan nito si Yvette at nagtanong. Kamusta ka naman sa nakalipas na kalahating buwan? Inobserba ni Daryl ang reaksyon ni Sloan nang sabihin niya iyon. Gusto mong manatili rito dahil sa takot na ilayo ko si Yvette. Tingnan natin kung matiis po ang aming pampublikong pagpapakita ng atensyon. Kasi nahiya si Yvette nang mahigpit siyang niyakap ni Daryl, lalo na ang hindi pribado. Gusto nitong kumawala pero nagdalawang isip ang babae. Yumuko ito at mahinang nagtanong. Ano sa tingin mo? Inabangan ko ang araw na hahanapin mo ako, sa wakas ay nandito ka na. Tila nagreklamo ang tunog ng babae, pero mayroong malambing na ngiti sa kanyang mukha. Hindi kailanman ginusto ni Yvette na mapalapit kay Daryl sa harapan ni Sloan. Pero wala na itong pakialam sa mga opinyon ng ibang tayo matapos ng ilang araw na pangungulila sa lalaki. Sigurado siya sa kung anong gusto ng kanyang puso, kaya nagdesisyon itong hindi na magpigil pa.
Grabe, ang dalawang ito. Namula si Sloan sa nakita nitong paglambingaan. Ayos lang naman kung ganoon si Daryl, pero prinsesa, maaari ka bang umatras ng kaunti? Hiyang-hiya si Sloan at gusto na nitong tumalikod para umalis sa silid. Pero alam niyang hindi siya makakaalis. Kapag umalis siya ay makakagawa si Daryl ng paraan para mailayo ang prinsesa. Pinagkiskis ni Sloan ang kanyang mga ngipin at tila wala itong nakita. Patagong tumawa si Daryl. Mukhang matitiis ni Sloan ang kanilang mga lambingan. Namangha rin si Daryl sa pagbabago ng ekspresyon ni Sloan. Pagtapos ay hinawi nito ang bangs ni Yvette at umupo sa malambot na kama. Ngumiti ang lalaki at nagsalita. Well, dahil hindi kita mailalabas ngayong araw, bakit hindi tayo mag-inom ng kaunti? Intensyon nitong sabihin yon ng malakas para marinig ito ni Sloan. Matalino si Yvette, naintindihan niya ang ibig sabihin ni Daryl, masaya itong umupo, ayaw niyang ilabas ang kanyang plano. Siguro ay maaari siyang sumama kay Daryl kapag wala roon si Sloan. Daryl! Hindi na nakapagpigil pa si Sloan. Kumunot ang noo nito nang siya'y sumigaw. Kwarto ito ng prinsesa. Hindi ba't masyadong mali ang pag-upo sa kanyang kama? Sa tingin mo ba ay may karapatan ka para gawin yan? Marami ang panuntunan sa palasyo. Ang tawag sa higaan ng emperor ay dragon bed, samantalang phoenix bed naman ang sa prinsesa. Walang sino man ang basta-basta makakaupo sa higaan. Ngunit, hindi pinansin ni Daryl ang babae. Humigop ito ng tsaa at ninisyan si Yvette. Napakasarap ng wine sa palasyo. Hindi ako sigurado kung magkakaroon pa ba ako ng pagkakataon para muli itong mainom sa hinaharap. Kung gusto mo ang lasa ay maaari ka pang uminom ng ilang baso. Ngumiti si Yvette. Kinuha nito ang bote at pinuno ang baso ni Daryl. Pagtapos nilagyan din nito ang sariling baso. Nagkunwaring malungkot ang emosyon ni Daryl. Anong magagawa ko kahit na inumin ko ang lahat ng wine na nasa palasyo? Magsisimula na ang martial arts tournament paglipas ng 3 araw. Kapag nangyari yon ay hindi ka na magiging akin. Tingnan mo, ang pilyo mo na naman. Tinitigan ito ni Yvette habang hawak ng babae ang baso ng wine. Kahit ngayon pa magsimula ang martial arts marriage tournament ay ikaw pa rin ang aking kasintahan. Ang alam ko ay nag-cross cup ang mga magkasintahan sa World Universe. Subukan natin. Sige. Kinuha ng nakangiting si Daryl ang baso ng kanyang wine. Malambing na nakatingin sa isa't isa ang dalawa nang mag-cross cup ang dalawa. Hindi komportable si Sloan sa kanyang nakita. Lumingon ito sa kabilang gilid at hindi nito pinansin ang mga kilos ng dalawa. Matapos inumin ng babae ang wine, kumuha si Yvette ng mani gamit ang chopsticks at sinubuan si Daryl. Masarap ito, papakainin kita. Napakabait mo sa akin. Lalagyan pa kita ng wine. Malaki ang ngiti ni Daryl pagkasabi niya nito. Namula si Yvette. Hayaan mong ako ang gumawa nito bilang kasintahan mo. Ano ang dapat na magsilbi sa'yo? Nagbulungan ang dalawa, nakalimutan nila ang katabi nilang si Sloan. Siyempre ay sinadya nila ito, gusto nilang makita iyon ng babae. Maraming alam sina Daryl at Yvette. Malalim ang pagkakaintindi ng mga ito at maayos ang pagsasagawa nila ng kanilang plano. Napakalambing nila sa isa't isa, tila kinasal na ang dalawa, gusto nilang inisin si Sloan para umalis ito sa silid. Kayong dalawa. Galit na nagpadyak ng paa si Sloan nang mapagtanto nitong hindi talaga pinansin ng dalawa ang kanyang presensya. Naglambingan ang dalawa, uminom ng wine, at pinakain ang isa't isa. Hindi nagtangkang tumingin sa Sloan dahil nasaktan ang babae sa hindi kaaya-ayang mga pangyayari. Daryl! Sa wakas ay hindi na ito matiis pa ni Sloan. Agad itong tumayo at sinigawan si Daryl. Oras na. Bilang Secmaster ng Elysium Gate, ikaw ay taong may katayuan. Dapat mong tuparin ang iyong mga salita at bilisan mo nang umalis bago pa may makakita. Eto naman, Sloan. Nakangiting sagot ni Daryl. Pinapaalis mo na ako kaagad, nakakadalawang baso pa lang ako ng wine. Bakit hindi ka umupo at mag-inom tayong 3? Pinalibot ni Daryl ang kanyang braso sa maliit na baywang ni Yvette. Ayos lang sa amin na sumali ka. Tama di ba, Yvette? Bahagyang natawa si Daryl. Sa wakas ay hindi mo na ito matiis. Bilisan mong lumabas at bigyan kami ng espasyo.
Tama. Ngumiti rin si Yvette at tumango. Nagsalita ito. Kapatid na Sloan, lumapit ka at mag-inom kasama kami. Ngumiti si Yvette pagkasabi niya noon, pero tila may paru-paro sa kanyang tiyan. Kapatid na Sloan, lumabas ka na at bigyan kami ng personal na espasyo. Kapag hindi ka umalis ay hindi ako makakaalis ng palasyo, kasama si Daryl. Kasi, kinagat ni Sloan ang kanyang labi. Nahiya ito, awkward na tumanggi ang babae. Hindi ako iinom. Hayop! Patagong ngumiti si Daryl at dahan-dahang sumandal. Oh, naparami ako nang nainom. Napakalambot ng kamang ito, gustong-gusto kong matulog dito. Tinapik ni Daryl ang espasyo sa kanyang tabi, at saka nagsalita. Tara Yvette, humiga ka sa tabi ko. Naintindihan ni Yvette ang gustong iparating ng lalaki. Nakangiti itong humiga sa tabi ni Daryl. Okay, hayaan mong imasahe ko ang iyong likod. Inunat ni Yvette ang kanyang kamay para imasahe ang mga balikat at likod ni Daryl, nakatuon ang kanyang atensyon at bahagya ang kanyang pagmasahe. Lumalim ang pagkapula ng mukha at lig ni Sloan, nakaramdam ito ng matinding kahihiyan. Ano? Paanong hindi na makontrol ang dalawang ito? May mga gagawin pa ba sila? May mga mangyayaring aksyon pa ba mamaya? Hindi mapakali si Sloan, hindi ito mapirme sa kinaupuan. Hindi niya inakalang magiging wild ang mga aksyon ni Yvette. Nakakahiya. Dapat ba akong manatili at manood? Kinagat ni Sloan ang kanyang labi, at Alice and Asana. Dumating na ang kamahalan. Nang biglang sumigaw mula sa labas ng silid ang isang tauhan. Agad na narinig ang mga yabak ng paa mula sa labas ng silid. Ano? Andito na ang emperor ng New World. Napatigil ang komportableng nakahiga na sina Yvette at Daryl. Agad silang tumayo. Buwiset! So, maraming elites ang pupunta. Naramdaman ni Daryl na mayroong 5 martial emperor ang kabilang sa mga narinig niyang yabag. Medyo kinabahan si Daryl nang maramdaman nito ang malakas na aura ng mga taong iyon. Hindi lang si Sloan ang nag-iisang malakas na cultivator sa New World matapos ang pagkamatay ng country secretary. Bakit biglang dumami ang elites? Hindi alam ni Daryl na natakot ang emperor ng New World mula noong nagkagulo sa palasyo. Nagdala ang emperor ng maraming elites para maiwasan ang parehong sitwasyon. 24 na oras bawat araw na nakabantay ang elites sa emperor. Daryl! Hindi mapakali si Yvette. Bilis! Magtago ka sa ilalim ng kama. Kapatid ang turing ni Sloan kay Yvette, at gusto niya ito, kaya naman binigyan niya ng pagkakataon ang babae para makasama si Daryl. Ngunit iba ang ama nito. Paniguradong agad na papatayin ng emperor si Daryl kapag nakita niya ang lalaki. Okay. Tumango si Daryl at magtatago and asana ito sa ilalim ng kama, pero lumubog ang kanyang puso nang napatingin siya kay Sloan. Hayop! Makakatakas pa ba ako kapag binunyag ni Sloan na nandito ako? Kapatid na Sloan! Nagmakaawa rito si Yvette. Huwag kang magsasabi ng tungkol kay Daryl pagkarating ng amang kamahalan, okay? Please, nagmamakaawa ako sayo. Matalino si Yvette, alam nito ang dahilan ng pagdadalawang isip ni Daryl. Nagningning ang mga mata ni Sloan, ngumiti ito ng kanyang mapansing na mula si Yvette. Bakit ko naman siya tutulungan? Nang himasok siya sa palasyo, kaya hindi siya maaaring patawarin. Masama ang pagngiti ni Sloan nang sabihin niya iyon. Dapat lang sayo yan Daryl, dahil sa pang-aasar sa akin. Ito ang iyong parusa. Hayop! Hindi mapakali si Daryl dahil sa pasinghal na pagsagot ni Sloan. Mas lalong kinabahan si Sloan. Lumapit ito sa babae at hinatak ang damit nito habang nagmamakaawa. Kapatid na Sloan, nagmamakaawa ako sayo, please. Huwag mong sasabihin kay amang kamahalan na nagtatago si Daryl sa ilalim ng kama ko. Hindi magawang tanggihan ni Sloan si Yvette, kaya bahagya nitong binawasan ang kanyang lupit. Kaya kong sumang-ayon, pero kailangan niyang magmakaawa sa akin. Mayabang nanginisya ni Sloan si Daryl. Labis ang tuwa ni Yvette at mabilis itong nagsalita. Daryl, bilisan mo at magmakaawa ka na kay Sister Sloan. Hayop naman. Walang magawa si Daryl nang tumingin ito kay Sloan. Paano mo ako gustong magmakaawa? Pinagkiskis nito ang kanyang mga ngipin nang magtanong. Side Sloan.
Kung sa ganitong paraan mo gustong ipagawa sa akin yan, ibabalik ko ang pabor kapag nagkaroon ako ng tsansa. Napaisip si Sloan bago nakangiting sumagot. Simple. Magmakaawa ka sa akin at tawagin mo akong Sister Sloan. Lagi itong nasa ibaba sa tuwing kaharap si Daryl. Kailangan niyang ipaghiganti ang sarili. Kapatid na Sloan. Paano mo yon nagagawang isipin? Nandilim ang mukha ni Daryl. Nakatayo ito nang lumakas ang kanyang internal na enerhiya. Ayos lang para sa lalaki ang makipaglaban kung hindi susunod ang mga pangyayari sa kanyang nais. Daryl, please magmakaawa ka na kay Sister Sloan na mawi si Yvette nang hilahin nito ang damit ni Daryl. Ang magiting na lalaki ay kayang tiisin ang kahit na anong sakit at kabiguan. Please magmakaawa ka na lang kay Sister Sloan. Hindi maaari. Pinilit ni Daryl ang sumagot habang nagkiskis ang mga ngipin nito. Daryl. Kabado si Yvette nang magpadyak ito ng paa. Please, Daryl, magmakaawa ka lang kay Sloan. Hubby, nagmamakaawa ako sa'yo, magmakaawa ka lang kay Sister Sloan, please. Tuyom ni Daryl ang kanyang kamao at napabuntong hininga ito nang makita ang nainis na si Yvette. Tumingin ito kay Sloan. Kapatid na Sloan. Nagmamakaawa ako sa'yo. Nandiri ang lalaki nang tawagin niya itong kapatid. Ngumiti si Sloan at tumango. Sige, magtago ka sa ilalim ng kama. Huminga ng malalim si Daryl at nagtago sa ilalim ng kama habang sigang nakatingin si Sloan. Nang nakapagtago na ito sa ilalim ng kama, ay pumasok sa loob ng silid ang emperor ng New World, may kasama itong 4 na tao. Nasa edad 34 taong gulang ang 4 na kasama nito. Nakasuot ang mga ito ng uniforme ng Imperial Guard at mayroong malalakas na aura ang mga ito. Kagaya ng naramdaman ni Daryl, ang 4 na tao ay malalakas na mga Martial Emperor, level 5 ang pinakamalakas sa kanilang 4. Pinagsisilbihan ng 4 na kalalakihang iyon ang Emperor ng New World, pinangalanan pa ang mga ito, ang Golden Dragon Guards. Noong huling nagdulot ng pinsala si Daryl sa New World Palace, at nang pinatay nito ang country secretary sa loob lamang ng ilang segundo, ay nakaramdam ng matinding kahihiyan ang emperor. Kaya naman nagsimula itong magpadala ng mga elite na mga cultivator mula sa iba't ibang kontinente. Marami sa mga cultivators ang nag-apply para sa mga posisyon, pinapasok ang 4 na pinakamagagaling na aplikante. Napuno ang silid ng napakalakas na aura ng 4 na Martial Emperor elites. Nagpigil ng hininga si Daryl habang nakatago ito sa ilalim ng kama, natakot itong gumawa ng kahit na anong ingay. Hindi takot ang lalaki sa Golden Dragon Guards. Nag-alala ito sa ilang daang libong gwardyang nakabantay sa palasyo. Paano niya matatalo ang mga yon ng mag-isa? Kamahalan. Ngumiti si Sloan nang batiin ito ang Emperor ng New World. Sa parehong sandali, humakbang si Yvette at nagsalita. Amang kamahalan. Tumango ang emperor at nagbigay ng pahiwatig na dapat silang kumalma. Amang kamahalan, bakit late ka ang dumating? Anong nangyari? Curious na tanong ni Yvette, pero katunayan ay kinabahan ito. Hindi dapat madiskubre na naroon si Daryl. Tumingin sa paligid ang emperor, pagtapos ay huminto ang tingin nito kay Yvette at ngumiti. Ilang araw na lang bago ang iyong martial arts marriage tournament. Narito ang para kamustahin ka. Kinabahan ang nasa ilalim ng higaan na si Daryl. Naalala nito ang pangyayari sa Elysian Island 10 taon na ang nakaraan nang magtago ito sa ilalim ng kama nang patago itong nakipagkita sa cult mistress. Hindi inakala ng lalaki na kakailangan na naman niyang gawin ito pagtapos ng 10 taon, lalo na't isa ng bihasang martial arts cultivator ang lalaki. Nang buntong hininga si Daryl, may napansin ito sa gilid ng kanyang mata at halos mahimatay ang lalaki. Nakita nito ang mga hita ni Yvette at Sloan mula sa ibang anggulo habang siya ay nasa ilalim ng kama. Nakasuot ng maiksing pantulog ang dalawang babae, kaya naman namangha si Daryl sa kanyang nakita. Gusto nitong lumipat ng pwesto para mas makita niya itong maigi. Pero hindi ito nagtangkang gumalaw dahil sa takot na baka makita siya ng emperor. Hindi maipaliwanag ang naramdaman nitong hindi pagkakomportable, ngunit kailangan niyang pakalmahin ang sarili. Tumingin ang emperor sa wine at mga meriendang nasa tabi ng lalaki. Nagsalita ito. Yvette, gabi na pero umiinom ka pa rin imbes na matulog na lamang. Sinisisi mo ba ako dahil sa magaganap na martial arts marriage tournament?
Si Yvette ang pinakamamahal na anak ng emperor. Kaya naman kilala ng emperor ang personalidad ng babae. Paniguradong nangungulila na ito kay Daryl, ito ang dahilan kaya uminom ng hating gabi ang babae. Kasi, mukhang hindi mapakali ang babae. Kinagat nito ang kanyang labi at yumuko. Hindi kita sinisisi amang kamahalan, kinamumuhian ko lamang ang aking buhay. Walang buhay ang tono nito, pero kita ang pagreklamo. Sinabi mo bang kinamumuhian mo ang iyong buhay? Umiling ang emperor bilang pagtaliwas nang nagsimula itong makaramdam ng galit. Hindi ba't katulad din yon ng pagsisi sa akin? Well, masasabi kong walang mangyayari sa pagitan mo at ni Daryl buong buhay mo. Gumawa ng gulo si Daryl sa palasyo at pinatay nito ang country secretary. Paano makapapayag ang emperor para ipakasal ang anak isang baliw? Nairita si Yvette sa kanyang narinig mula sa emperor, pero wala itong ibang sinabi. Tumingin ang emperor sa medyo nakagilid na si Sloan. Sloan, mayroon ka bang napansin mali sa prinsesa mula noong nakaraang 2 araw? Lalo na si Daryl nang himasok ba ang lalaki sa palasyo? Matapang na lalaki si Daryl. Naghinala ang emperor na baka nang himasok si Daryl sa palasyo nang marinig nito ang tungkol sa martial arts marriage tournament para kay Yvette. Parehong nagpigil ng hininga si Yvette at ang nasa ilalim ng higaang si Daryl. Sasabihin ba ni Sloan ang katotohanan? Pinangako nitong hindi ipapalabas ang kanilang sikreto, dapat niyang tuparin ang kanyang pangako. Naramdaman ni Daryl ang pagbilis ng kanyang puso. Sandaling tumahimik sa loob ng silid. Matindi ang titig ni Yvette kay Sloan, nagsimulang mamawis ang kanyang palad dahil sa kaba. Nasa ilalim ng higaan si Daryl, hindi ito makakatakas kapag nagsabi ng totoo si Sloan. Kamahalan. Kinagat si Sloan ang kanyang mga labi. Nanatiling diretso ang mukha nito nang magalang siyang nagsalita. Hindi po naparito si Daryl. Kumalma si Yvette nang marinig ang sagot ni Sloan, natuwa ito. Tinupad nito ang kanyang pangako kay Daryl. Napabuntong hininga rin si Daryl, na antig ito. Sa hindi inaasahan, tinupad ni Sloan ang kanyang pangako, totoong isa siyang warrior goddess na hinangaan ng lahat. Sige. Tumango ang emperor ng New World. Magaling. Lumuwag ang pakiramdam ko, lalo na't narito si Sloan. Sa tingin ko ay hindi magtatangkang pumasok dito si Daryl. Tiningnan ng emperor si Yvette. Walang punto kung iisipin ito dahil wala namang magbabago. Huwag ka nang mag-isip at magpahinga ka ng maaga. Pagtapos ay kumuway ang emperor at umalis ng silid kasama ang Golden Dragon Guards. Nawala ang mabigat na kapaligiran pagkaalis ng mga ito. Muntik na yon. Bumlong si Daryl pagkalabas nito sa ilalim ng higaan. Pinunasan nito ang malamig niyang pawis sa noo. Hindi nito naisip na isang nakakatakot na tao ang emperor. Subalit nangamba ito sa 4 na malalakas na Golden Dragon Guards, lalo na ang isa sa kanilang level 5 Martial Emperor. Malaki ang agwat ng kapangyarihan sa bawat level ng Martial Emperor na ranggo. Paniguradong matatalo ng 4 na Golden Dragon Guards si Daryl, at hindi magiging maganda ang sitwasyon kapag sumali ang mga gwardya ng Maharlika sa laban. Pinasalamatan ng lalaki si Sloan. Salamat! Niinisyan din ito ni Yvette. Isang marangal na tao si Sister Sloan. Siyempre, may isang salita ito. Sige na. Sige na. Tumingin ito kay Daryl at walang pasensyang ikinuway ang kanyang kamay. Tigilan mo na ang pagpuri sa akin. Umalis ka na ngayon din. Hindi nito ininda ang posibleng peligro at nagsinungaling sa emperor. Hindi na ito makapapayag na magtagal pa si Daryl. Paano kung hindi ako umalis? Malaki ang ngiti ni Daryl sa kanyang mga labi, pero mariin ang tono nito. Nanumpa itong aalis ng kasama si Yvette sa araw na yon. Nilapitan din ito ni Yvette at inalog ang kanyang braso. Sister Sloan, hayaan mo akong sumama kay Daryl. Alam mong ayaw kong maganap ang martial arts marriage tournament. Gusto ko si Daryl. Nakakaawa ang hinagpis at mga tingin. Hindi. Kinagat ni Sloan ang kanyang mga labi. Pagtapos ay walang pasensyang kinausap si Yvette. Prinsesa, hindi maganda ang aking pakiramdam matapos kong magsinungaling sa emperor. Masyado ko nang lalabagin ang aking tungkulin kapag pinayagan kita, kaya huwag mo akong sisihin sa hindi pagpayag dito. Ito, kumunot ang no ni Yvette, wala itong masabi.
Hindi rin mapakali si Daryl habang madilim ang tingin nito kay Sloan. Kung hindi ka lalabag sa iyong tungkulin ay bakit hindi na lang kita patulugin? Pagtapos ay maaari mo nang sabihin sa Emperor na hindi kita kapantay. Daryl. Suminghal si Sloan at ginambala ang lalaki bago pa nito matapos ang kanyang sinasabi. Sa tingin mo ba ay sa paglabag lang ako natatakot? Hindi na kagaya ng dati ang New World Palace. Marami martial Emperor elites dito, at palaging kasama ng kamalahan ang Golden Dragon Guards. Patuloy ang paghinga ng malalim ni Sloan bago ito nagpatuloy. Kahit na makaalis ka pa sa silid na ito ay hindi ka makakalayo. Mayroon kang White Lily Flame, pero kaya mo bang pabagsakin ang napakaraming martial Emperors? Paano kung masugatan ang prinsesa sa gitna ng digmaan? FCK. Gaano ba karaming elites ang pinapasok ng Emperor? Nagulat at nainis si Daryl sa kanyang narinig, sandal itong natahimik. Kung totoo ang sinabi ni Sloan, hindi magandang plano ang pag-alis kasama si Sloan. Nagbuntong hininga si Yvette nang tingnan nito si Daryl. Bigo itong nagsalita. Daryl, kayalan mo sa sigurong umalis. Mag-iisip ako ng paraan mamaya. Alam mo ba kung nasaan ang Moonlight Lake sa labas ng Royal City? Susubukan kong umalis bago magsimula ang Martial Arts Marriage Tournament at maaari tayong magkita roon. Gusto nitong umalis kasama si Daryl. Pero alam nitong maaaring magsabi ng totoo si Sloan at maraming nakabantay na elites sa New World Palace. Magiging mahirap para kay Daryl ang mailabas siya roon ng walang tulong. Maring ikinuyom ni Daryl ang kanyang mga kamao dahil sa inis. Naawa si Sloan para sa dalawa kaya pinakalma niya ang mga ito. Huwag kayong mapanghinaan ng loob, kapag nagkaroon ng tsansa, ay ako na ang bahala sa prinsesa. Mukhang lumambot ang pag-uugali ni Sloan kay Daryl nang mapagtanto nitong nakadikit ang lalaki kay Yvette. Naantig si Sloan sa totoong pagmamahalang nasa pagitan ng dalawa. Magaling! Huminga ng malalim si Daryl at tumango ito matapos marinig ang sinabi si Sloan, pero halos hindi nito magawang ngumiti. Kung ganun ay aalis na ako ngayon. Tumango si Yvette at malambing itong tumingin kay Daryl bago bigyan ng halik sa pisngi si Daryl. Mahina itong nagsalita. Walang makakapaghiwalay sa atin. Magtatanan tayo paglipas ng 3 araw. Pagtapos ay magiging sayo na ako habang buhay. Halos hindi marinig ang boses nito, silang dalawa lamang ang nakarinig noon. Bahagyang tinulak ni Yvette si Daryl palabas ng kanyang kwarto, pero puno ng pagkadismaya ang kanyang mga mata. Napaiyak si Daryl, nadurog ang kanyang puso. Hindi na alis ang kanyang tingin sa mga mata ni Yvette, at nagdalawang isip pa ito ng kanyang kawayan ang babae, bago tuluyang tunalikod at naglaho sa dilim. Nang naglakad ito palayo, naramdaman ni Daryl na tila ba gusto niyang umiyak. Ito ang mundo kung saan tanging malalakas lamang ang may kakayahang mabuhay. Hindi pa sapat ang kanyang lakas para makasama ang pinakamamahal niyang babae, hindi pa sapat ang kanyang lakas. Kung nasa Heaven Ascension ang kanyang level, ay hindi na sana siya kayang pigilan ng New World Palace na gawin ang anumang kanyang naisin. Mariing ikinuyom ni Daryl ang kanyang mga kamao, nang nakalapit ito sa gate ng palasyo, ay hindi pa rin komportable ang kanyang naging pakiramdam. Sa kanyang daan paalis, nabalot ng kalungkutan si Daryl at hindi nito napagtantong walang gwardya sa napakalaking New World Palace. Nilagpasan nito ang hardin at palapit na ito sa gate ng palasyo. Pagtapos ay may biglang apoy na nakita ang lalaki. Gasp! Hindi inasahang sinilip ito ni Daryl, pagtapos ay naging bangko ang kanyang pag-iisip. Daan-daang sulo ang nagliwanag sa kalayuan, nasa 50 hanggang 60 na mga Martian Emperor ang may hawak na sulo. Madilim ang mukha ng lalaking pinamunuan ang grupo, ito ang Emperor ng New World. Nakatayo sa likuran nito ang 4 na Golden Dragon Guards. Hindi lang iyon, sumugod papunta kay Daryl ang malaking grupo ng mga gwardya para pigilan ang pagtakas nito. Hindi mabilang ang mga gwardya. Naramdaman ni Daryl ang pagtaas ng kanyang balahibo. Anong nangyari? Paano nalaman ng Emperor na dito siya dapat maghintay? Galing siya sa kwarto ni Yvette, pero hindi niya ako napansin, hindi nga ba? Nagbigay ba ng pahiwatig si Sloan? Kumunot ang noo ni Daryl at sinubukan nitong isipin kung ano ang naging mali. Tumalbog ang puso nito sa kanyang dibdib. Daryl! Madilim ang pagngiti ng Emperor. Hindi mo napansing darating ito, hindi ba?
Hindi mo inakalang papahintuin kita rito, hindi ba? Nanatiling tahimik si Daryl pero tumitig ito sa Emperor. Nagpaliwanag ang Emperor. Noong nasa kwarto ako ni Yvette, napansin ako ang 3 pairs ng chopsticks na nasa lamesa. Naramdaman kong tila may mali, kaya naman nagsagawa akong ang ambush dito. Hindi ko inakalang makikita kita rito. Mas lalong lumamig at napuno ng pagkamuhi ang boses nito. Hindi ka makakatakas ngayong araw, Daryl. Gusto kong kunin ang ulo mo. Napakamapagmasid ng Emperor. Hindi nakapagtatakang siya ang pinuno ng kaharian. Naramdaman nito ang presensya ni Daryl nang makita nito ang 3 pairs ng chopsticks. Metikuloso at binigyang atensyon nito ang maliliit na detalye. Nakakatakot iyon. Tiningnan ni Daryl ang Emperor habang bahagya itong nakangiti. Hindi katagalan ay nagdulot ako ng eksena sa palasyo at pinatay ang iyong country secretary. Mangyayari itong muli ngayong araw. Sa tingin mo ba ay mapipigilan mo ako dahil kumuha ka ng maraming elites? Minaliit mo ako. Takot na sabi ni Daryl sa kabila ng matapang nitong hitsura. Nasa 50 hanggang 60 na mga martial emperor ang nasa kanyang harapan at napakarami ring guwardiya. Subalit kailangan niyang magmukhang malakas ang loob. Mayabang. Galit na sabi ng Emperor, hindi na ito nag-aksaya pa ng oras ng kanyang ituro si Daryl at sumigaw. Hulihin niyo siya. Nang maglabas ang Emperor ng kanyang utos, ang 4 na Golden Dragon Guards at ang iba pang mga elite ay tumalon pasulong at sumugod kay Daryl. Ibinaling ni Daryl ang kanyang ulo at tumawa nang sumugod sa kanya ang mga Golden Dragon Guards at iba pang mga elite. Determinado siyang harapin ang giyera. Sa palagay niyo kaya niyo na akong patayin pagkatapos mag-recruit ng napakaraming mga elite. Minamaliit niyo ako. Hindi ako natatakot kahit na meron kayong napakaraming mga elites. Tinaas ni Daryl ang kanyang kamay at winagayway ito, may gintong liwanag ang sumilaw sa kanyang palad bago lumitaw ang isang ginintuang pagoda. Ito ang 7 Treasures Exquisite Pagoda. Kaagad pagkatapos, sinumamo ni Daryl ang 700 elites mula sa una at pangalawang antas. Lumabas sila mula sa pagoda. Pangtong, Yuan Tiangang, King Rufus Beer at kayong lahat, makinig kayo. Wasakin ng mga kaaway sa harap niyo, huwag mag-iwan ng sinuman. Malamig at walang tigil na utos ni Daryl. Hindi kailanman ginusto ni Daryl ang mga bagay na maging napakalubha sa pagitan niya at ng Emperor dahil kay Yvette. Gayunpaman, itinulak siya ng kabilang partido sa isang sulok, hindi nila siya pinagkalooban ni kaunting espasyo. Kahit na mamatay siya sa araw na yon, magsasama siya ng ilan. Patayin sila. Habang sumisigaw si Daryl, sina Pangtong at ang iba pang 700 elite ay nagsilabasan, ng sunod-sunod, at sinalakay ang mga Golden Dragon Guards, at ang iba pang mga elite. Bang! 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 Sa isang iglap lang ng mata, ang dalawang panig ay nagpapatayan. Ang kanilang nakakatakot na aura ay nagsalpukan, at nariyan ang paminsan-minsang pagsigaw habang natatabunan ng dugo ang lupa. Kahit na maraming tao ang lumabas mula sa 7 Treasures Exquisite Pagoda, meron lamang itong halos 30 martial emperors. Ang Emperor ay nakapag-recruit ng halos 60 martial emperors. Ang magkabilang panig ay sobrang nagkakaiba sa lakas, ang isa ay halos double ng kabila. Marami sa mga kapwa mandirigma ni Pangtong ay, hindi nagtagal, naging nasugatan. Ang sitwasyon ay mukhang hindi ka nais-nais para kay Daryl. Kinuyong ni Daryl ang kanyang mga kamao habang nagagalit sa sitwasyon. Kinaway ng Emperor ang flap ng kanyang robe at iniutos, patayin siya. Durugin siya sa pira-piraso. Nang naisip ng Emperor ang tungkol sa kung paano pinatay ni Daryl ang country secretary sa loob lamang ng ilang segundo, kung paano niya siya sinaktan, at kung paano siya nagkaroon ng mga damdamin para sa kanyang anak na babae, hindi niya mapigilan ang kanyang galit. Sa anumang kaso, dapat nilang mapatay si Daryl sa araw na yon. Hush! Ang 4 na Golden Dragon Guards ay umatak, nang walang pag-aalangan nang marinig nila ang utos ng Emperor. Tinipon nila ang kanilang panloob na lakas at idinirekta ang mga kanilang mga atake kay Daryl. Sumuko ka na, Daryl, malamig na kinutya ng isa sa mga Golden Dragon Guards. Ang lalaking iyon ay nagngangalang Leonardo Ross, ang pinuno ng Golden Dragon Guards, at isang level 5 martial emperor, Tita.
Habang nararamdaman niya ang nangingibabaw na aura ng 4 na Golden Dragon Guards, napamura si Daryl ng patago, napangiwi siya, at mabilis na tinipon ang kanyang panloob na enerhiya, klang. Pagkatapos, ang 4 na Golden Dragon Guards at si Daryl ay nagsalpukan ng husto. Merong malakas na ingay bago ang kakilakilabot, nakasisindak na panloob na enerhiya ang kumalat sa buong palasyo. Doom! Nakailang hakbang paatras si Daryl, namumutla ang kanyang mukha habang siya ay dumura ng dugo. Ang 4 na Golden Dragon Guards ay wala rin sa mas mainam na posisyon, napaatras din sila ng 12 hakbang. Nagulat si Daryl nang malaman ang nakakakilabot nilang lakas. Natatakot siyang hindi siya mananalo kung magpapatuloy ang labanan. Bukod dito, may iba pang mga gwardya sa paligid. Naisip ni Daryl na hindi siya makakaligtas sa labanan. Mahigpit na ikinuyom ni Daryl ang kanyang mga kamao habang tiniis ang ki at pumapalya ang daloy ng dugo sa kanyang katawan. Laking gulat niya nang itinuon ang kanyang tingin kay Leonardo at sa iba pang 3 gwardya. Daryl! Ninisyan siya ni Leonardo. Kamatayan lamang ang naghihintay sa'yo kung maghimagsik ka laban sa mga royal. Kahit na ikaw ay makapangyarihan, hindi mo kami matatalo ng mag-isa. Sinasabi ko sa'yo, sumuko ka na. Marahil ay magiging mabait ang kanyang kamahalan upang pagbigyan ang iyong buhay. Sumuko. Tumawa si Daryl, agad na mula ang mga mata niya. Hindi ako susuko. Lumapit ka lang sa akin kung gusto mo akong patayin. Umungol si Daryl nang sinabi niya ang huling bahagi ng pangungusap. Biglang binaligtad ni Daryl ang kanyang pulso, at may bola ng puting apoy ang lumitaw sa ere bago ito nagbago sa hugis ng isang lotus. Mabilis na tumaas ang temperatura sa paligid. Ang madilim na gabi ay kasing liwanag ng araw. Ito ang White Lily Cold Flame. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.